Genius Daddy in the City Kabanata 17. Lamborghini Bat. Si Zhou Xing ay natigilan sandali, at pagkatapos ay naisip niya na ito ay napaka-nakakatawa. Tila may lokal na malupit sa ating mga matandang kaklase na talagang nagdala ng Lamborghini sa party. Hindi ito dapat sa atin. Tumingin si Exigang sa lahat at nakitang sunod-sunod na umiiling ang lahat. Nakakatuwa, ang Lamborghini Bat ay isang luxury car na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pabayaan pa ang pagmamaneho nito, ang ilan sa kanila ay hindi pa nakikita. Higit pa rito, sa lahat ng mga kaklase, maliban kay Yang Tian, si Zhou Xing ang pinakamagaling, at siya ay nagmamaneho lamang ng ilang daang libong BMW. Tapos nagkamali yung waiter. Noon lamang nilingan ni Zhou Xing ang waiter at ngumiti, "Beauty, hindi tayo ang kotse na iyon. Ano ang plate number ng sasakyan na iyon?" Huminto si Ye Chen at hindi siguradong nagtanong. Nang marinig niya na talagang nagtanong siya tungkol sa numero ng plaka, sinabi ni Zhou Xing na may kalahating ngiti, "Ye Chen, ano ang iniisip mo? Huwag mong sabihin sa akin na sayo ang Lamborghini." Nagtawanan din ang mga tao. Ngumiti ang waiter at sinabing, "Iyong A68688. I'm sorry, akin na talaga ta, itataboy ko na." Ngumiti ng paumanhin si Ye Chen, binuhat ang maliit na lalaki at sinundan siya sa labas ng kahon. Habang bumababa ang boses niya. Ang ngiti sa mukha ni Zhou Xing ay biglang namutla, na parang may nakasaksak sa kanyang leeg, at ang mga ekspresyon ng iba ay hindi gaanong maganda. Nagkatinginan ang lahat at may masamang premonition sa kanilang mga puso. Hindi kaya kay Ye Chen talaga ang kotse. Ngunit paano ito posible? Ngumisi si Fang Lin, imposible, kung talagang nagmamay-ari si Ye Chen ng Lamborghini, paano siya magiging sobrang down at out? Bukod pa, hindi ba sinabi ni Yuan Yu na hindi siya naging maganda noon? Pagkasabi niya nito ay nag-react din ang lahat at hindi maiwasang mapatingin kay Yuan Yu na nasa gilid. Pilit na ngumiti si Yuan Yu, ngunit natakot siya hanggang sa mamatay, nagsisisi kung bakit siya pumunta sa party na ito. Siguro sinadya niya to, para lang makahanap ng mukha para sa sarili niya. Nagbago si Zhou Xing ng ilang beses. Ano ang gagawin sa napakaraming usapan? Lumabas tayo at tingnan ng magkasama, malalaman natin. Ngumiti nang walang pakialam si Exigang at naunang naglakad palabas. Sa kanyang pangunguna, nagtawanan ang lahat at agad na tumayo at naglakad palabas ng Jufushuang. Nakita ko ang isang itim na Lamborghini Bat na talagang nakapark sa gilid ng kalsada, at ang cool na linya ng katawan ay nakakahilo sa lahat. Isang police patrol car ang nakaparada sa likod ng Lamborghini, at isang batang policewoman na nakauniforme ang nakatayo sa tabi ng kotse at may hawak na telepono, na parang may sasabihin. Pagkatapos maglakad sa harap ng Lamborghini, ibinaba ni Ye Chen ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig at ngumiti ng paumanhin sa babaeng pulis, "Kasamang pulis, akin ang kotse na ito, pasensya na, huminto ito ng ilegal, itataboy ko kaagad." Ibinaba ng policewoman ang telepono at tumingin kay Ye Chen at malamig na sinabi, "Iligal na paradahan at nagiging sanhi ng pagsisikip ng trapiko, sa tingin mo ba tapos na ito sa pamamagitan lamang ng pagmamaneho? Kunin ang iyong lisensya sa pagmamaneho." Tumango si Ye Chen, kinuha ang driver's license at ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanyang sariling kasalanan, at siya ay walang opinyon sa lahat. "Tita Pulis, hindi sinasadya ng papa ko. Para sa cuteness ni Mengmeng, huwag mong arestuhin ang tatay ko ha." Tumingin si Xiao Mengming sa kanya ng masama at mukhang maiiyak na naman siya. Akala niya ay kukunin na ang kanyang ama. Paft. Gusto man ng policewoman na magpakita ng seryosong law enforcement look, hindi niya maiwasang matawa matapos makita ang ekspresyon ng maliit na lalaki. Kinuha niya ang lisensya sa pagmamaneho ni Ye Chen at tiningnan ito, pagkatapos ay nag-issue ng ticket at sinabing may bahid ng mukha, ayon sa mga regulasyon sa paradahan ng sasakyang demotor, pagmumultahin ka ng 200 sa pagkakataong ito, at pagkatapos ay mabilis na itaboy ang sasakyan. Salamat. Nagpasalamat si Ye Chen, binayaran ang multa ng napakasaya, pagkatapos ay kinuha ang susi para buksan ang pinto ng Lamborghini, at umupo sa buong tao. "Tita Pulis, salamat sa hindi paghuli sa tatay ko, ikaw ang pinakamaganda." Agad na napaluha ang maliit na lalaki. Pinandilatan siya ng babaeng pulis at galit na sinabi, "Munting matalinong multo, huwag mo akong tawaging tita, tawagin mo akong ate, alam mo ba?" "Okay po, auntie." Tumango ang maliit na lalaki. Sa sandaling makita niyang kinuha ni Ye Chen ang susi at sumakay sa Lamborghini, pinaandar na ang sasakyan. Si Zhou Xing at ang iba pa, na naghihintay na makita ang biro ni Ye Chen, ay agad na natigilan, na parang natulala. Noong una ay binalak nilang kutsain si Ye Chen, ngunit ngayon ay hindi na sila makapagsalita.
Ito. Paano ito posible? Naramdaman lang ni Zhou Jing na saglit na umiikot ang mundo, at muntik na siyang mawalan ng lakad. Gayunpaman, walang tumugon sa kanya, at lahat ay tumingin sa eksena sa harap nila nang hindi makapaniwala. Kay Ye Chen talaga ang Lamborghini na iyon. Ito ay dahil siya at ang iba ay tumingin sa kanya noon, akala siya ay down at out, at kahit na sarcastic na nais na ipakilala sa kanya sa trabaho. Ang pinaka hindi komportable sa grupo ay sina Xi Gang, Fang Lin, Huang Liang at iba pa. Nang maisip nila ang ginawa nila at ng iba pa, naramdaman na lang nilang nag-iinit ang kanilang mga mukha. Parang sinampal ng malakas, tapos yung tipong sampal pa. Hindi man lang sila Nil-Ingon ni Ye Chen, pinapasok ang maliit na lalaki sa kotse, kinuha ang lisensya sa pagmamaneho na ibinalik ng babaeng pulis, at pinaandar ang sasakyan. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi ko alam kung sino ang mahinang nagsabi, siya. Umalis ba talaga siya ng ganito? Pagkasabi nito, tinakpan niya agad ang bibig. Ganyan din ang pakikitungo mo sa kanya ng iba, bakit ka nanatili kung hindi ka umalis? Posible bang manatili at magpatuloy sa pagdaraos ng isang party na may ngiti sa kanyang mukha? Si Yuan Yu ang dapat sisihin, ang asong ito. Naging asul at puti ang mukha ni Xi Gang, at galit na galit siya. Kung hindi dahil sa sinabi niyang hindi maganda ang pakikitungo ni Ye Chen, paano niya masasabi at ng iba pa ang mga bagay na iyon kay Ye Chen? Nag-react din ang lahat, at agad na hinanap si Yuan Yu sa karamihan, ngunit hindi alam ng kanyang mga tao kung kailan sila nawala. Huminga ng malalim si Zhou Jing, at pagkatapos ay pinisil ang isang matigas na ngiti sa kanyang mukha. Kalimutan mo na ito, umalis na tayo kapag wala na siya, pumasok na tayo kaagad, hindi pa dumarating si Yang Tian. Oo, si Yang Tian ay nagmamaneho pa rin ng isang Bentley Mulsanne, na tumulong si Xi Gang sa pag-ikot sa field, ngunit nalaman niyang lahat ay tumingin sa kanya na parang tulala. Hehe, pwede bang ikumpara ang Bentley Mulsanne sa Lamborghini Bat? Isang 4 o 5 milyon, isang 10 milyon. Sa puntong ito, hindi na makapagreklamo ang lahat, kaya kinailangan nilang bumalik sa kahon na may labis na masalimuot na damdamin. Sino ang nakakaalam na mainit pa ang kanilang mga puwitan, at muling kinatok ang pinto ng kahon. Pagkatapos ay nakita ko ang isang matabang lalaki na papasok na may dalang dalawang bote ng red wine sa kanyang kamay, masipag na nakangiti habang naglalakad. Mr. Ye, sobrang abala si Feng ngayon lang at hindi siya agad nakarating para pagsilbihan ka, nandito ako para sabihin sa iyo. Humingi ng tawad. Bago pa man siya matapos magsalita ay natigilan siya at napatulala sa kabuuan ng kahon. Paano si Mr. Ye? Ito si Mr. Feng, ang General Manager ng Jufushuang. Tumalon ang mga talukap ni Zhou Zhengzin, at nagmamadali siyang humakbang pasulong at maingat na sinabi, President Feng, sino ka? Nang makitang wala si Ye Chen. Ang ngiti sa mukha ni Fatty Feng ay biglang lumamig, nasaan si Mr. Ye? Sinong Mr. Ye? Biglang tumibok ang puso ni Zhou Jing, at nagkaroon siya ng masamang premonition. Nag-iba agad ang ekspresyon ng iba. Maaaring si Mr. Ye ay si Ye Chen. Kumunot ang noo ni Fatty Feng, medyo naiinip, sinong Mr. Ye, syempre ang Mr. Ye na kasama mo kanina. Nagkaroon ng kaguluhan sa kahon. Bagamat alam na nila ngayon na ang pagkakakilanlan ni Ye Chen ay hindi pangkaraniwan, hindi pa rin nila inaasahan na ang taong namamahala sa Jufushuang ay darating para tanggapin siya ng personal. Siya. Wala na siya. Biglang sumabog ang anit ni Zhou Jing. Ye Chen. Sino ka ba? Una, nagmaneho siya ng Lamborghini, at ngayon ay naakit niya si Mr. Feng, ang General Manager ng Jufushuang, na pumunta at tanggapin ito ng personal. Wala na. Tila medyo nabigo si Fatty Feng, umiling at tumalikod para umalis. Sa sandaling lumingon siya, hindi napigilan ni Fang Lin na magtanong, Zhou Jing, hindi mo ba sinabi na kilala ka noon ni Mr. Feng? Di ba sabi mo ang 2 bote ng alak kanina ay binigay din sa iyo ni Mr. Feng? Halos hindi magalit si Zhou Jing nang marinig niya ang mga salita. Kailan ko sinabi na kilala ako ni Mr. Feng? Yung 2 bote naman ng 1,982 lafit, you take for granted, okay. Hindi ko inaamin. Hindi masyadong malakas ang boses ni Fang Lin, ngunit narinig ito ni Fatty Feng na naglakad papunta sa pinto. Nil-Ingon ni Fatty Feng ang lahat, at malamig na ngumiti, hindi mo akalain na ngayon lang ibinigay sa iyo ang alak, tama. Nagawa niyang umakyat sa posisyong ito, at natural na natutong mag-obserbo ng mga salita at ekspresyon at tretuhin ang iba, at sa ilang minuto lang, naunawaan niya kung bakit umalis si Ye Chen. Ang karamihan ay hindi nang ahas na huminga. Muling ngumisi si Fatty Feng, haha, kung may sinabi kang hindi kas-iya siya,
kung hindi dahil sa kapakanan ni Mr. Ye, lahat ng nandito ay basura sa paningin ko. Kung hindi dahil kay Mr. Ye, dahil kaya mo akong payagan, Fang, na maghatid ng alak at makipag-condolence ng personal. Sa pagtatapos ng talumpati, iniwan niya ang kahon ng walang tigil. Ang lahat ay malabo na nakarinig ng isang pangungusap mula sa labas, magpadala ng isang tao upang bantayan ang pinto, at hayaan silang ayusin ang 2 bote ng 1,982 lefit, at hindi sila pinapayagang umalis kung hindi nila mabayaran ang bayarin. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa kahon, at ang lahat ay hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Naramdaman lang nila na hindi sila naging kasing excited ngayon sa loob ng 20 o 30 taon. Bukod sa pagsisisi, wala talaga silang mahanap na mga dagdag na salita para ilarawan ang kanilang nararamdaman sa oras na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, matamang tinitigan ni Fang Lin si Zhou Jing, tingnan mo kung ano ang ginawa mo, kung hindi dahil sa iyo, paano mangyayari ang ganitong bagay? Oo, wala akong sinabi kay Marvin Ye. Walang kinalaman sa akin ang bagay na ito, wala akong pakialam sa 2 bote ng 1,982 lefit. Agad na pinunasan ni Exigang ang lahat. Noong 1982, lefit, ang bote ng alak lamang ay maaaring magbenta ng higit sa 4,000 yuan, at ang isang bote ng alak ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000 yuan, at ang 2 bote na magkasama ay nagkakahalaga ng higit sa 1 taon na sweldo. Sa ilang sandali, biglang nagbago ang estilo ng pagpipinta, at inakusahan ng lahat si Zhou Jing, ang nagpasimula ng muling pagsasama-sama ng klase. Galit na tumawa si Zhou Jing, sisihin mo ba ako? Gusto mo pa bang ipakita ang iyong mukha? Fang Lin, hindi mo gaanong nililibak si Ye Chen. At ikaw Exigang, kung tama ang pagkakaalala ko, malaki ang naitulong ni Ye Chen sa iyo sa kolehiyo, ngunit ikaw para talagang hayaan siyang magtrabaho bilang typist sa iyong kumpanya, at magbayad ng 2,000 sa isang buwan, pupunta ako sa itlog ng iyong ina. Nang makitang malapit ng mag-away ang lahat, biglang huminto si Huang Liang at nagsabi, okay, nangyari na, ano pa ang silbi ng pagrereklamo ngayon? Para sa 2 bote ng 1,982 lefit na iyon, lahat ay kumukuha lang ng pera at bayaran ang bayarin. Maganda ang sinabi mo. Ang 2 bote ay umabot ng higit sa 200,000 yuan. Isang dosina lang tayo dito, at isang tao ang magbabayad ng 20,000 yuan. Isang batang babae na may mahinang kalagayan sa ekonomiya ang nanunuya. Tama na. Malakas na sumigaw si Zhou Jing, maaari ba akong lumabas gamit ang perang ito? Kapag dumating si Yang Tian, hihiram muna ako sa kanya. Iyon lang ang paraan para gawin ito. 200,000 yuan lang. Ipapahiram ba sa iyo ni Yang Tian? Napabuntong hininga si Exigang. Nagsisi siya hanggang sa mamatay sa kanyang puso, bakit napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga tao, at madalas daan-daang libong alak, binigay ni Feng Zhangbei si Ye Chen para inumin, at humingi siya ng pera para sa kanyang sarili at sa iba, at hindi niya ito pinayagang umalis. Gagawin. Matigas na tumanggo si Zhou Jing. Nauna nang sinabi ni Yang Tian na gusto niyang maging sales director ng kanyang kumpanya, basta walang opinyon ang chairman, hindi siya nag-aalala, dahil hindi niya sinaktan ang chairman. Habang nagsasalita siya, may kumatok sa pinto ng box. Nakita ko ang matangkad at gwapong si Yang Tian na pumasok na nakasuot ng suit at leather na sapatos, at tumawa ng malakas, lahat, pasensya na, katatapos ko lang ng meeting, pati na ang traffic jam, late na ako. Oh, Mr. Yang, sa wakas nandito ka na. Si Zhou Jing ay may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, at nagmamadaling binati siya, dahil ang hindi kaaya-ayang dulot ng mga gawain ni Ye Chen ay natangay. Ang iba ay halos pareho, sunod-sunod na tumayo, na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, bawat isa kay Mr. Yang, na tinatawag silang sobrang mapagmahal. Hindi alam ni Yang Tian kung tatawa ba siya o iiyak saglit, at wala siyang kahit katiting na pagpapanggap, lahat ng mga ito ay mga kaklase, kaya huwag pumunta dito para sa kagandahang loob na ito. Pagkaupo niya, isang dalagang single pa rin ang nanguna at umupo sa tabi niya. Inis, Mr. Yang, ilang taon na rin kitang hindi nakikita, lalo kang gamwapo, naaalala mo ba sila? Bai Jia ang pangalan mo, di ba? Naalala kita, yung umupo sa harap ko at sinunog ang buhok ko ng posporo. Ngumiti ng matamis si Yang Tian. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling ipakilala ang kanilang sarili sa harap ni Yang Tian, na patuloy na nililinas ang kanilang pakiramdam ng pagkakaroon. Pagkatapos ng lahat, nasaktan mo na ang isang taong nagmamaneho ng Lamborghini, at hindi na makakasakit sa pangalawang tao na nagmamaneho ng Bentley Mulsanne. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-chat ang lahat, sinabi ni Yang Tian, Hoy,
Paano ang lalaking ito na si Ye Chen? Sinabi ko sa kanya noon, nakalimutan ko ba? Pakinggan ang dalawang salitang ito. Biglang nanigas ang mukha ng lahat, at ang mga ekspresyon nila ay hindi natural. Hindi kaya nakipag-usap si Yang Tian kay Ye Chen noon. Iyon, dumating si Ye Chen at kakaalis lang. Hindi ko alam kung sinong mahinang nagsabi. Wala na. Sumimangot si Yang Tian, kinuha ang kanyang mobile phone at idinial ang numero ni Ye Chen, at napangiti ng may ngiti, Lao Ye, anong problema mo? Let's have a party, I can't stand high. Nagmamaneho si Ye Chen, at ibinaba niya ang telepono pagkatapos magmadaling magsalita ng ilang salita. Tumingin si Yang Tian na blanco, pagkatapos ay tumingin kay Zhou Xing at sinabing, Zhou Xing, ano ang sitwasyon? Bakit maagang umalis si Ye Chen? Bagamat hindi niya alam ang nangyari, nararamdaman pa rin niya na hindi masyadong maganda ang tono ni Ye Chen. Nanghina si Zhou Xing, at ikinwento ang bagay na iyon habang iniiwasan ang mahalaga. Pagkatapos pakinggan ito, malamang na inisip ni Yang Tian ang buong kwento, sinulyapan ang lahat, at malamig na ngumiti, naiintindihan ko, si Ye Chen ay dumating sa party sa mababang paraan, sa palagay mo ay hindi siya maganda, at pagkatapos ay tinapakan siya sa iba't ibang paraan, tama ba? Mr. Yang, hindi naman sa ganoon. Nag-iba ang ekspresyon ni Zhu Xing, at pawis na pawis siya. Shut the fuck up, Lao Su. Sumambulat si Yang Tian sa isang napakarumi na wika, talagang tinuturing mo akong tanga, hindi ba? Haha, hindi ko akalain na magiging napakawalang kwenta ko sa iyong paningin 4 na taon na ang nakakaraan, mga tao, talagang napakatotoo. Pagkasabi noon, malamig na tiningnan ni Yang Tian si Zhou Xing, Zhou Xing, hindi mo ba gustong magtrabaho sa kumpanya namin noon? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na si Ye Chen ang chairman ng kumpanya, at ako ay hinirang ni Ye Chen bilang vice president. Ano? Siya ang chairman ng kumpanya. Bumagsak si Zhou Xing sa lupa ng may kaluskos, parang bolt mula sa asol. Napatulala ang iba. Maglakas loob na manggulo sa mahabang panahon, naghahanap sila ng distansya, ang chairman ng kumpanya ng Tangtang ay nasa harap nila ngayon, ngunit pumunta sila sa pabor sa subordinate na si Yang Tian. Hindi lang si Ye Chen ang chairman ng kumpanya, kundi nagmamay-ari din siya ng isang villa na mahigit 50 milyon yuan. Hindi binibilang ang shares ng kumpanya, ilang bilyong yuan ang personal assets niya. Haha, walang kwenta ang ipinagmamalaki mong kapital sa mata ng iba. Paft. Bumagsak si Exigang sa lupa at sinabi na may maputlang mukha, Yang Tian, President Yang, Brother Tian, mali tayo tungkol dito, sa palagay mo ba ay may anumang paraan upang mailigtas ito? Upang iligtas ka sa paralysis, lahat ng mayroon ako ngayon, Yang Tian, ay ibinigay sa kanya ni Ye Chen, kahit na ang buhay na ito ay akin. Classmate love. Ay ba? Malamig na sinulyapan ni Yang Tian ang lahat, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata kay Zhou Xing, isang mababang isip na lalaki na tulad mo ay gusto mo pa akong guluhin. Halika at kumain ng tae. Iniwan ang pangungusap na ito, iniwan niya si Zhu Fushuang nang hindi lumilingon, nakakuha ng bagong pananaw sa puso ng tao. Sa sandaling umalis siya, kumuha si Fang Lin ng 20,000 yuan mula sa kanyang katawan at inihagis ito sa mesa. Ibinaba din ng iba ang kanilang pera at umalis, at ang mga hindi nagdala ng pera ay direktang inilipat sa Zhou Xing card online. Sa isang kisap mata, wala ni isa man sa mga masikip na kahon ang naiwan, at si Zhou Xing ay nakaupo sa lupa na may pagkagulat na ekspresyon. Sa sandaling ito, nag-vibrate ang kanyang mobile phone, dali-dali niya itong pinindot, at biglang nakatanggap ng sunod-sunod na mensahe. Umalis na si Yang Tian sa grupo. Umalis na si Fang Lin sa grupo. Umalis na si Exigang sa grupo. Umalis na si Huang Liang sa grupo. Umalis na si Bai Jia sa grupo. Hawak ni Zhou Xing ang telepono. Wala pang isang minuto, tuluyan nang umatras ang grupo ng 20 estudyante. Ay, hindi, siya ang pinuno ng grupo. Hindi nagtagal ay nakauwi na si Ye Chen. Dumating si Yang Tian at patuloy na humingi ng tawad sa kanya para sa muling pagkikita ng klase. Inaliw siya ni Ye Chen at hinayaan siyang bumalik. Sa katunayan, hindi niya isinasapuso ang mga bagay na ito. Upang gumamit ng isang liriko, sila ay maghihiwalay habang sila ay naglalakad, at ang mga alaala ay mawawala. May mga taong nakatadhana na hindi magkasama. Nakatulog ang maliit na lalaki matapos makipaglaro sa kanyang mga bisig ng ilang sandali, at hiniling ni Ye Chen sa kanyang ina na buhatin siya sa bahay. Nang babalik na sana siya sa kanyang silid upang magsanay, si Huang Quan Patriarch ay nagmamadaling pumasok. Ang unang sinabi ng ninuno nang pumasok siya sa pinto ay, Guru, ano, Guzi,
Nami-miss ko na naman ang mga babae. Ye Chen. Sa kalagitnaan ng gabi, dumating si Ye Chen sa isang club sa ilalim ng banner ni Lin Tai. Ang ninuno ni Huang Quan ay pamilyar na pumasok sa silid, nag-utos ng dalawa ng sabay-sabay, at nagbanta na hindi siya lalabas sa loob ng 2 oras. Tungkol sa kakaibang paraan ng paglilinang nito, si Ye Chen ay hindi makapagsalita, pumasok sa isang hiwalay na silid kasama si Lin Tai, at walang ekspresyon na sinabi, may balita ba mula kay Yanjing? Yumigting ang kutis ni Lin Tai, at sinabi niya sa malalim na boses, bumalik ka sa Panginoon, sinuhulan ng mga taong pinadala ko ang mga security guard ng pamilya Su, at nalaman na lang na lihim na nakakulong ang asawa ng Panginoon. Kung saan siya nakakulong, wala pang resulta. Nakulong. Sumimangot si Ye Chen, kahit nahulaan na niya na ito ang nangyari, galit pa rin siya. Meron pa ba? Tumango si Lin Tai, at nagsabi, bukod sa mga ito, nalaman din namin ang tungkol sa pangunahing sitwasyon ng pamilya Su. Ang asawa ng Panginoon ay may 2 nakatatandang kapatid na lalaki, ang panganay na kapatid na lalaki ay si Su Qilin, at ang pangalawang kapatid ay si Su Tao. Nabalitaan na noong araw na ipinanganak si Su Qilin, nagkaroon ng pangitain ng isang unicorn na nakasakay sa mga ulap sa itaas ng pamilyang Su, kaya pinangalanan siyang Su Qilin, at tinawag siyang Qilin na anak ng pamilyang Su. Makatuwiran na siya ang panganay na anak, at dapat niyang mamana ang kanyang karera sa ninuno upang maglingkod sa hukbo at politika. Gayunpaman, sinasabing siya ay kinuha ng isang gumagala-gala na daos pagkaraan lamang ng 5 taong gulang, at mula noon ay nawala sa paningin ng publiko. Sa kabaligtaran, ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Su Tao na nagniningning ng napakatalino at naging upstart ng Yanjing, at kahit na kinuha ang karamihan sa mga gawain ng pamilya Su. Nang marinig ito, bahagyang nanlamig ang ekspresyon ni Ye Chen. Ipinanganak na may unicorn na pangitain. Si Kirin ay isang simbolo ng isang santo, hindi mahusay na karunungan, at ang isang mahusay na pantas ay hindi karapat-dapat na ilarawan bilang isang kabayong may sungay. Baka chismis lang. Sa madaling salita, dapat itong si Su Tao ang year-okon siya sa lupa upang hiyain siya at ilubog siya sa ilog. Sa pag-iisip nito, paulit-ulit na nanunuya si Ye Chen. Su pamilya, maghintay. May 2 buwan pa. Tumayo siya at naglakad papunta sa gilid ni Lin Tai, inabot at tinapik siya sa balikat ng 2 beses, nagawa mo ng mabuti, magpadala ng mas maraming tao upang patuloy na magbayad ng pansin, at ipaalam sa akin kung mayroong anumang paggalaw. Magalang na tumugon si Lin Tai, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kaguluhan. Dahil nalaman niyang tinapik-tapik lang ni Ye Chen ang kanyang sarili, at ang maitim na sugat sa kanyang katawan na iniwan ng kanyang pagsusumikap sa mga unang taon ay gumaling sa isang iglap. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Ye Chen ng may higit na pagkamangha, at may kaunting pananabik sa pagkamangha. Ang Panginoon ay talagang hindi isang mortal. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Patriarch Huang Quan, nanginginig habang naglalakad, na parabang babagsak na siya anumang oras. Sinulyapan siya ni Ye Chen at ngumiti. Paano kung 2 oras? Tila nababatid ang paghamak ng isang tao, ang ninuno ni Huang Quan ay nagsabi sa isang napakahiyang boses, Bueno, Master, Perguzi, sa wakas ay nakapasok na ako sa gitnang yugto ng kaharian ng pagtitipon ng mga espiritu. Ang sinasabi. Ngunit ang matandang ninuno ay puno ng saya sa kanyang puso. Maliit na dahon, o maliit na dahon. Old Ancestor, nasa gitna din ako ng Spirit Gathering Realm. Lahat ng ginawa mo sa nuno, isinulat ng nuno sa maliit na kwaderno, at maya-maya, ninuno, sasakay ako sa ulo mo para umihi. Ang matandang ninuno ay naglilinang ng mas mabilis kaysa sa iyo, kaya maghintay ka, pagkatapos na malampasan ka ng matandang ninuno, subukang linlangan ang hanggal na batang babae na si Mengmeng na gumawa ng inisyatiba na palayain ang kontrata ng dugo, at pagkatapos ay gawing aso ka. Nasa gitna ka na ba ng Spirit Gathering Realm? Hindi alam ni Ye Chen kung ano ang iniisip niya, ngunit medyo nabigla siya. Tama, ngayon lang din ako nakalusot. Ang Patriarch ng Huang Quan ay tumawa ng diretsyo, Guru, huwag kang mainggit, mayroon akong isang set ng makalangit na yin na nakapagpapalusog na mahiwagang kasanayan dito, at lahat ng magagandang guro na kilala mo, ang mga babaeng may malalamig na presidente, at iba pa. Ay tiyak na mabilis na makapasok sa gusali. Base period. Ye Chen. Nang makitang hindi siya nagsasalita, naisip ng ninuno na gumagalaw ang kanyang puso, inilibot niya ang kanyang mga mata at hinimok muli, ayaw mo. Ayos lang, mayroon akong isang set ng yin at yang harmony dito, at ang pamamaraan ay banayad, na ginagarantiyahan na ang lahat ng kababaihan ay hindi maaaring makatulong sa pag-ibig sa iyo. Biglang gusto ko ulit kumain ng karne ng aso.
Tumawa si Ye Chen at pinutol ang kanyang mahabang pagsasalita. Patriarch. Tara na. Pagkatapos magsalita, lumabas si Ye Chen sa clubhouse kasama niya, ngunit ibinasura ang sinabi ng ninuno. Siya, si Ye Chen, ay isang immortal na emperador, at hindi siya nag-abala na palakasin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aani nitong masama at heretical na pamamaraan. Bukod dito, ang Human Emperor's Sutra, na kanyang nilinang, kasama ang Heavenly Emperor's Cauldron at ang Earth Emperor's Book, ay kilala bilang ang tatlong pinakadakilang kayamanan ng langit, lupa, at mga tao. Sumakay siya sa kotse kasama ang kanyang ninuno, ngunit nang uuwi na siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gu Yingying, Master Ye, libre ka na ba? Anong problema? Natigilan si Ye Chen. Huminga ng malalim si Gu Yingying at sinabi sa malalim na boses, may mahalagang sasabihin sa iyo ang lolo ko. Kung malaya ka, susunduan kita ng personal. Wala, nasa labas lang ako, paano ba naman ito, lalapit ako. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Ye Chen ang telepono at nagmaneho papunta sa bahay ni Gu. Maganda ang pakikitungo sa kanya ng matanda, bihira na lang siyang mahihirapan sa isang bagay, at imposibleng baliwalain ito. Makalipas ang mahigit kalahating oras, matagumpay na nakarating ang sasakyan sa bahay ni Gu, at maagang nagbabantay si Gu Yingying sa gate. Hiniling ni Ye Chen sa ninuno ni Huang Quan na hintayin siya sa kotse, pagkatapos ay lumabas ng kotse at sumunod kay Gu Yingying at pumasok. Pagkapasok niya, sinalubong siya ni Ji. Gu na nakasuot ng overcoat, kailangan kong troublemayan si Master Ye para pumunta ng personal sa pinto sa gabi, nahihiya ako sa sarili ko. You're being polite, old man. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Ngumiti si Ye Chen, at pagkatapos ay umupo. Tumabi si Gu Yingying at gumawa ng tsaa para sa kanya. Ang matanda ay nag-alinlangan sandali, at sinabi sa malalim na boses, siguro kung narinig na ba ni Master Ye ang tungkol sa Tianan Huo. Umiling si Ye Chen. Huminto ang matandang lalaki at nagsabi, may 3 probinsya sa Tianan, at bawat probinsya ay may kanya-kanyang puwersa, na magkakaugnay, at bawat puwersa ay may enerhiya sa bawat larangan. Sabi nga sa kasabihan, kung saan may tao, may away at conflict of interest. Napakaraming hidwaan ang naipon sa pagitan ng bawat partido sa paglipas ng mga taon. Upang malutas ang tunggalian na ito, ang mga pinuno ng bawat partido ay sumang-ayon ng pribado na resolbahin ang tunggalian sa medyo mapayapang paraan, at hatiin pa ang mga interes. Nang marinig ito, mahinang ngumiti si Ye Chen, at malamang na naunawaan ang intensyon ng matanda. Sa madaling salita, dapat ayusin ng dalawang partido ang kanilang mga hinaing at hindi pagkakaunawaan ng pribado, at hindi dapat malaman ng mga tagalabas ang tungkol dito. Tama, pero ang ibig sabihin ng martial arts ay magdaos ng martial arts fight once a year. Sumingit si Gu Yingying. Nagulat si Ye Chen, ano ang ipinaglalaban? Tumango ang matanda at sinabing, maupo na lang kayo sa isa't isa at lutisin ito sa pinaka-primitive at brutal na paraan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa ring. Ang mga mananalo ay hindi lamang mananalo ng hininga, kundi makakamit din ang inaasahang benepisyo. Wala ka bang sariling lakas? Bakit hindi mo gamitin ang mga card na ito sa iyong kamay para makipagkompetensya at magsugal? Sabi ni Ye Chen. Bagaman ang bawat isa ay may isang deck ng mga baraha, dapat nilang sundin ang mga patakaran ng mga baraha. Ang matanda ay ngumiti ng pilit at sinabi, lahat ng tao ay may lakas sa iba't ibang larangan. Kung ang lahat ng ito ay ipinadala, magkakaroon ng malalaking alon, at ang nasa itaas ay hindi papayag na mangyari ito, at ang martial arts ngayong taon ay 3 araw na lamang. Sa itaas. Saglit na natigilan si Ye Chen, at pagkatapos ay naunawaan niya ang ibig sabihin nito, at mahinang sinabi, so ibig sabihin ng matanda na gusto niya akong sumali sa martial arts competition na ito. Para ipaglaban ka. Tila batid ang kanyang sama ng loob, ang matanda ay nagmamadaling nagpaliwanag, noong nakaraan, ang aking pamilyang Gu ay palaging nag-iimbita ng tulong mula sa ibang bansa, ngunit sinasabing si Liu Chu ang mula sa Timog Hunan ay nag-imbita ng isang napakalakas na tulong mula sa ibang bansa sa taong ito, at ang target ay nakadirekta sa aking pamilyang Gu. Si Liu Chu ang. Hindi ba ito yung natalo sa akin sa Antique City noong nakaraan at naputol ang daliri? Kumunot ang noo ni Ye Chen. Paulit-ulit na tumango si Gu Yingying, oo, siya iyon. Inimbitahan ni Liu Chu ang isang master na ilabas ang balita sa labas ng mundo. Hindi lang siya maghihiganti sa aking pamilyang Gu, kundi pati na rin si Master Ye, at sinabi rin niya. Ano pa? Sinabi niya rin na sisirain niya ang buong pamilya mo. Habang bumababa ang boses ni Gu Yingying, biglang lumamig ang temperatura sa buong sala.
Galit na tumawa si Ye Chen, sirahin ang buong pamilya ko. Isang aso lang sa tubig ang naglakas loob na magsalita ng malakas. Hindi ko dapat siya paalisan sa araw na iyon. Kalimutan mo na ito, matanda, papalitan ko ang martial arts. Gusto kong makita kung anong uri ng eksperto ang kinuha niya para bigyan siya ng ganoong tiwala. Pagkalipas ng 3 araw ng umaga, nakatanggap si Ye Chen ng tawag mula kay Gu Yingying. Dumating na ang araw ng Tianan Huo. Ang mga magulang ay pumasok sa trabaho ng maaga, at ang mag-ama ay naiwan sa bahay. Ang maliit na lalaki ay napaka-attach sa kanyang ama, kaya naisip ito ni Ye Chen at kinailangan niyang isama siya. Si Ye Chen ay nakayakap sa maliit na lalaki, at ang maliit na lalaki ay nakayakap sa ninuno ni Huang Quan, ang napakagandang pares ay lumabas pagkatapos ng almusal. Ang matandang si Gu at ang iba pa ay nagmaneho ng kotse sa labas ng komunidad ng madaling araw. Nang makita nila si Meng Meng sa mga bisig ni Ye Chen, ang matanda at ang iba ay lahat ay namangha. Ito ay para lumaban, hindi para maglakbay. Ngunit dahil walang sinabi si Ye Chen, hindi sila makapag-abala na magtanong, kaya kinailangan nilang batiin si Ye Chen at sumakay sa kotse. Ang driver ng matanda na si Aho ang nagmaneho ng sasakyan. Pare, saan tayo pupunta? Niyakap ng maliit na lalaki ang ninuno ni Huang Quan at umupo sa tabi ni Ye Chen, kumikislap ang malalaking mata nito. Gayunpaman, ang tingin ni Patriarch Huang Quan ay nanatili kay Gu Yingying sa lahat ng oras, kaya halos mawala ang kanyang galit. Magaling! Si Xiao Yezi ay walang malasakit sa napakagandang produkto. Dahil ba sa paglilinang ng mga immortal kaya nasira niya ang kanyang utak, o dahil ba sa may sakit siya? Hinampas ito ni Ye Chen sa ulo, pagkatapos ay tumingin kay Gu Yingying sa tabi niya, saan tayo pupunta? Ang bayan ng Yanwei ay nasa junction ng 3 probinsya sa Tianan. Karamihan sa mga lokal na tao ay nakatakas mula sa taggutom noong nakaraan. Mayroon silang iba't ibang dialekto at iba't ibang kultura. Ito ay isang espesyal na lugar. Ngumiti si Gu Yingying at nagsabi, dahil ang 3 probinsya ay medyo mahigpit, maaari lamang tayong pumili ng ganoong lugar. Tumango si Ye Chen upang ipahayag ang kanyang pangunawa, at nagtanong, kung gayon ang iba pang puwersa ay dapat umalis lahat. Lahat ay gumagalaw. Habang nagsasalita, ang ninuno ay nagpupumiglas mula sa mga bisig ni Meng Meng, at tumakbo sa mga bisig ni Gu Yingying, winuwagayway ang kanyang buntot sa iba't ibang paraan upang ipakita ang kanyang cuteness. Wow! Ang cute naman ng tuta. Hindi napigilan ni Gu Yingying na hawakan ito sa kanyang mga braso. Nilabanan ni Ye Chen ang pagnanasang sampilan siya hanggang mamatay. Itong patay na aso. Ang kotse ay hindi mabilis o mabagal, at pagkatapos ng halos 2 oras, sa wakas ay nakapasok ito sa lugar ng Yanwei Town. Sa bintana ng kotse, ang unang bagay na nakita ni Ye Chen ay mga matatayog na bundok, napapaligiran ng mga ulap at ambon, at karamihan sa mga gusali sa gilid ng kalsada ay mga bungalow at mga bahay na ladrillo, karaniwang nasa 2 o 3 palapag. Makikita rito na medyo atresado ang bayan ng Yanwei na ito, at naiintindihan din niya ang tinatawag na special zone. Sa wakas ay nagmaneho ang kotse sa isang maliit na estilong kanlurang gusali. Ayon kay Gu Yingying, mayroong ilang maliliit na estilong western na gusali na tulad nito sa Yanwei Town, na lahat ay pinondohan at itinayo ng mga bigwig sa Tianan, at maaari silang ituring na isang lugar upang magpahinga. Nang huminto ang sasakyan ay may isang grupo ng mga tao na nagmamadaling lumapit mula sa malayo, ang pinuno ay isang medyo may edad na lalaki na medyo mataba ang katawan at medyo mayamang hitsura. Pagkalabas ng ilang tao sa sasakyan, masigasig na binati siya ng nasa katanghaliang gulang, Miss Gu, sa wakas ay inaasahan kong pupunta ka rito. Welcome! Magalang na tumango si Gu Yingying sa kanya, at pagkatapos ay nagpakilala, ito si Mayor Son, at ito si Master Ye, isang kilalang panauhin ng ating pamilyang Go. Sinulyapan siya ni Ye Chen at bahagyang tumango bilang pagbati. Sino ang nakakaalam na hinawakan ni Mayor Son ang kamay ni Ye Chen, na para bang binibisita niya ang pinuno, napakasigla niya, oh, Master Ye, nakakatuwa akong makilala ka. Pagkasabi nito ay nanguna siya sa pagpalakpak. Ang mga taong nakatayo sa likuran niya ay sumunod din at nagpalakpakan, ngunit hindi nila maiwasang tumingin kay Ye Chen. Nawalan sila ng interes matapos makitang medyo ordinaryo ang hitsura niya sa kanyang pananamit at hitsura. Pagkaraan ng ilang sandali na magkakilala, nagtanong si Gu Yingying, Master Ye, gusto ba ninyong mag-ama na pumasok at magpahinga? No, you guys go, maglilibot ako. Umiling si Ye Chen at tumawa habang nakayakap sa maliit na lalaki. Ngayong narito ka na, dapat mong maramdaman ang mga lokal na kaugalian at ihatid ang iyong anak na babae para sumakay sa daan.
Aayusin na sana ni Gu Yingying na may magdadala sa kanya doon. Si Mayor Son sa gilid ay nagmamadaling pinunasan ang kanyang bibig at sinabing, dahil sa wakas ay dumating si Master Ye sa ating bayan ng Yanwei, natural na gusto kong ipakita ang aking pagkakaibigan bilang isang Panginoong may lupa. Paano kung humingi ako ng isang tao na samahan si Master Ye? Azo, lumabas ka na. Pagkaraan, isang batang babae na may magandang hitsura, nasa maagang 20s, ang lumabas sa karamihan at nahihiyang tumingin kay Ye Chen. Master Ye, samahan ka ni Azo sa paglalakad. Sa totoo lang, medyo xenophobic ang mga tao dito. Kung isasama kita ni Azo, walang gulo. Ngumiti si Mayor Son at patuloy na komandat kay Azu. Ang hindi niya napansin ay pagkatapos niyang magsalita ay kakaiba ang hitsura ni Gu Yingying at ng matanda. Ang isang martial arts master ay natatakot pa rin na mabuli ng mga lokal. Walang takot talaga ang mga ignorante. Sumang-ayon din si Ye Chen, natulala, at pagkatapos, sa pamumuno ni Ash, dinala niya ang maliit na lalaki sa paligid ng bayan ng walang layunin. Maraming tao sa bayan, lalo na ang mga sasakyan, at maraming barbecue stalls, fruit stalls, at iba pa sa gilid ng kalsada. As if aware of his doubts, Ash hurriedly explained, Ye. Master Ye, we usually don't. Wala masyadong tao sa bayan natin, but now it's because you big bosses come to the martial arts competition, the flow is so high. Big. Sinong nagsabing ako ay kabilang sa big boss? Nakangiting sabi ni Ye Chen. Agad na namula ang mukha ni Azu, at ang kanyang boses ay kasing tahimik ng lamok, sabi ni Uncle, galing ka sa isang malaking lungsod, napakayaman mo, at isang pagkain ang katumbas ng sweldo ko sa taon. Ngumiti si Ye Chen at walang sinabi. Ate, hindi boss ang tatay ko. Bago si Mengmeng, sira na ang sapatos niya, sira ang bag niya at wala siyang pambili ng bago. Inosenteng umiling ang batang si Mengmeng, hindi niya alam na napakayaman na pala ng kanyang ama ngayon. Tiningnan ni Ash ang name tag ng mga bata sa kanyang katawan, at naramdaman niya ang 10,000 puntos na suntok sa kanyang puso. Wala lang akong pera. Hinawakan ni Ye Chen ang ulo ng maliit na lalaki, at dinala siya sa gilid ng kalsada upang bumili ng maraming pagkain. Tumingin ang maliit na lalaki kay Azu, pagkatapos ay tumingin sa paa ng manok sa kanyang kamay, nag-alinlangan sandali at ibinigay ang paa ng manok kay Azu, ate, iniimbitahan ka ni Mengmeng na kainin ang paa ng manok. Hindi, ayoko. Mabilis na umiling si Ash. Ate, kunin mo na lang, hindi mo matatapos kumain si Mengmeng, at gusto mong pamayat. Mukha namang sincere ang maliit na lalaki. Tumingin si Azo kay Marvin Ye, sa wakas ay kinuha ang paa ng manok at nakangiting sinabi, salamat, little sister. Matapos gawing kaguluhan ng maliit na lalaki, si Azo ay nabawasan ang kaba at nakipagkasundo sa maliit na lalaki. Maya-maya, nang may dumaan na grupo sa silangan ng bayan, bigla silang huminto. Itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata at tumingin sa isang open-air square na wala pang 100 metro ang layo mula sa kanya. May isang entablado sa gitna ng plaza, at dalawang malalakas na lalaki na nakahubad ang itaas na katawan ay pinagpapawisan at nag-aaway. Sa kabilang banda, maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid ng entablado, at panakanak ang palakpakan. Yan ba ang singsing? Tanong ni Ye Chen. Pinunasan ni Azo ang kanyang bibig at ipinakilala, Master Ye, ito ay naging kaugalian sa ating bayan sa paglipas ng mga taon. Taon-taon kapag nagdaraos kami ng martial arts meeting sa Tianan, maraming lokal na tao ang aakyat upang makipagkompetensya. Ang layunin ay upang ipakita ang sariling kakayahan, upang sila ay pahalagahan ng mga amo at piliin na maging bodyguard o ano paman. Nabalitaan ko na ang nangungunang tatlo ay may mga bonus, ang una ay 100,000, ang pangalawa ay 50,000, at ang pangatlo ay 10,000. Nang marinig ito, tumanggo si Ye Chen. Nawalan siya ng interes matapos manood sa malayo ng ilang sandali. Sa kabila ng palakpakan ng mga manunood, hindi siya makaakyat sa entablado sa paningin ng isang insider. Umiling siya, binuhat ang maliit na lalaki at nagplanong bumalik. Sa sandaling ito, isang hindi inaasahang boses ang biglang dumating mula sa karamihan ng mga nanunood. Ikaw Chen. Nang marinig ang boses sa likuran niya, lumingon si Ye Chen at nakita ang isang Land Rover na nakaparada wala pang 50 metro ang layo mula sa kanya. Habang bumababa ang bintana ng kotse, isang magandang mukha na may magagandang kilay ang biglang lumitaw sa paningin ni Ye Chen. Natigilan si Ye Chen, Lin Jiao. Lumabas ang babae pagkabukas ng pinto ng sasakyan, kumunot ang noo at sinabing, ikaw talaga, akala ko ngayon lang ako nagkamali ng pagkakakilala sa tao. Sabay-sabay. Sunod-sunod na lumabas sa sasakyan ang maraming tao.
Nang makita ang isang gwapong babae sa pangunguna, hindi matawa o umiyak si Ye Chen at sinabing, Sister Xiaoqin. Hoy, ang ganda ng alaala mo. Ilang taon na kitang hindi nakikita, pero naaalala mo pa rin ako. Matingkad na ngumiti ang babaeng nagngangalang Xiaoqin. Hindi napigilan ni Ye Chen na hindi makapagsalita, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng dalawang alumni sa ganoong kalayuan. Si Lin Zhao ay ang matalik na kaibigan ni Su Yuhan noon, at ang dalawa ay walang masabi, ngunit siya ay labis na ipinagmamalaki at mayabang na hindi niya sinang-ayunan na magkasama sina Ye Chen at Su Yuhan noong panahong iyon, at palagi siyang may mga opinyon tungkol kay Ye Chen. At mas matanda si Xiaoqin kay Ye Chen ng 1 taon. Nang pumasok si Ye Chen sa paaralan, tinanggap siya ni Xiaoqin, at personal siyang dinala upang maging pamilyar sa paaralan. Ngumiti si Ye Chen at sinabing, bakit ka nandito? Hindi ba pupunta si Boss Lin para makipaglaro sa mga kaibigan niya? Baka dalhin niya ang mga empleyado natin para tingnan. Ngumiti si Xiaoqin, at pagkatapos ay napansin si Mengmeng sa kanyang mga bisig, at sinabing hindi makapaniwala, ito. Ito ba ang iyong anak? Oo. Tumango si Ye Chen, ibinaba ang kanyang ulo at tinapik ang ulo ng maliit na lalaki, Mengmeng, mabilis na kumustahin ang dalawang tiyahin, ang tita Lin mo ay mabuting kaibigan pa rin ng iyong ina noon. Hello, Auntie Lin, and Auntie Xiao, my name is Ye Mengmeng. Napakabait at matinong sabi ng maliit na lalaki. Si Xiaoqin ay napuno ng pagmamahal ng ina, at hindi napigil ang hawakan siya, napaka-cute ng batang lalaki, kamukha niya si Yuhan, nga pala, nasaan si Yuhan? Hindi ko siya dinala dito. Nawala ang ngiti ni Ye Chen, at sinabi niya na may hindi natural na ekspresyon. Si Lin Zhao sa gilid ay tumingin kay Ye Chen, at matapos mapansin si Azu sa tabi niya, malamig niyang sinabi. Bakit ka nandito? Nakangiting sabi ni Ye Chen, pumunta ako dito para makipaglaro sa mga kaibigan ko. Naglalaro. Ye Chen, ilang taon ka na? Dinala mo ang anak mo para maglaro sa ganitong klaseng lugar. Lalong lumalamig ang ekspresyon ni Lin Zhao. Noong siya ay nasa kolehiyo, siya at si Su Yuhan ang mga dilag sa paaralan, at ang dalawa ay mabubuting kasintahan, ngunit hindi niya sinuportahan na magkasama sina Ye Chen at Su Yuhan. Pagkatapos ng lahat, gusto ni Ye Chen ng pera at hitsura ngunit hindi nakinig si Su Yuhan. Sa makatuwid, palagi siyang may mga opinyon tungkol kay Ye Chen, at ngayon ay lalo siyang nalungkot matapos makitang dinala nito ang kanyang anak na babae upang maglaro sa isang magulong lugar tulad ng Yanwei Town. Sumimangot si Ye Chen, Lin Zhao, mahirap na makita ka minsan, ayokong makipag-away sa iyo. Alam niyang naiinis si Lin Zhao sa kanya dahil sa mga gawain ni Su Yuhan, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, ganoon pa rin ito. Tita Lin, kapag binubuli mo ulit ang tatay ko, magagalit ako. Itinikom ng maliit na lalaki ang kanyang bibig at galit na tumingin kay Lin Zhao. Bahala ka. Malamig na ngumuso si Lin Zhao, tumingin kay Xiaoqin, maglalaro kayo sandali, may gagawin pa ako. Matapos iwanan ang pangungusap na ito, naupo siyang muli sa naunang sasakyan, at umalis ang sasakyan. Sa loob ng Land Rover, isang gwapong binata na nagmamaneho ang nagbigay ng magiliw na tingin kay Lin Zhao, at sinadya o hindi sinasadyang nagtanong, sino iyon ngayon lang? May isang dating alumnus ko na pumunta dito for some reason, at hindi man lang lumingon. Ang ganitong klaseng lugar ang dapat puntahan ng isang ordinaryong tao. Bahagyang dumilim ang mukha ni Lin Zhao Chao. Pagkaalis ni Lin Zhao, tumingin si Xiaoqin kay Ye Chen at ngumiti ng alanganin, na si Ye Chen, si Boss Lin ay may ganitong ugali, huwag mong isapuso. Boss Lin. Tanong ni Ye Chen. Tumango si Xiaoqin, itinatag ni Mr. Lin ang kumpanya sa sandaling siya ay nagtapos. Sa loob lamang ng ilang taon, presidente na siya ngayon ng isang nakalistang kumpanya. Nakatira rin ako sa kanya. Pagkasabi noon, lumingon siya at itinuro ang dalawang lalaki at isang babae sa likod niya, at nagpakilala. Nga pala, ipapakilala ko sa iyo, ito ay mga kasamahan mula sa aming kumpanya, sina Jiang Lei, Wang Dan, at Li Pang. Bahagyang ngumiti si Ye Chen sa kanila, ngunit ang iilan ay tila hindi masyadong interesado sa kanya, tumango lang sila ng walang pakialam. Nagtanong si Wang Dan, saan tayo susunod? Gusto mo bang manood ng laban? Ibinuga ni Li Pang ang kanyang mga labi patungo sa nagniningas na arena sa di kalayuan. Ngumisi si Wang Dan at sinabing, ano ang tinitingnan mo? Hindi mo ba alam na si Brother Lei ay mula sa Provincial Sonda Team? Paano niya nakita ang mga makikinang na kamao at binti sa entablado? Bumagsak ang boses.
Si Zhang Lei ay agad na nagpakita ng isang napaka-confident na hitsura, at umiling, hindi ko sinabi na, ang mga taong nasa entablado ay mga ligaw na tao, wala silang profesional na pagsasanay, lumalaban sila ng walang mga patakaran, talagang walang kwenta. At saka, kahit manalo sila, hindi big deal. 100,000 yuan lang ang first place. Sumali ako sa National Sunday Competition dati, at least 1 million ang prize money. Wala man lang comparison. Sa sandaling matapos siyang magsalita, binalikan siya ni Wang Dan, tama, elite din si Kuya Lei sa koponan ng Sunday noon. Talagang walang kabuluhan ng panuurin ang laban ng mga country bumpkins na ito. Ang ganitong uri ng eksena ay isang maliit na eksena lamang, at ang mga hindi nakakaintindi ng anumang bagay ay nakakatuwang ito. Nang makitang siya ay labis na pinupuri, si Zhang Lei ay patuloy na nagyayabang, ang tunay na malaking eksena ay isang panandaliang kompetisyon sa martial arts. Ang mga big boss sa tatlong probinsya sa Timog ng Langit ay magpapadala ng mga master, at pagkatapos ay tatawagan itong kaguluhan. Kuya Lei, kapag mag-aaral ka ng martial arts, kailangan mong umakyat at magpakita ng dalawang galaw, para mamulat ng lahat ang kanilang mga mata. Agad na nagpakita si Wang Dan ng isang nympho expression. Sumunod naman si Li Pang at nagsabi, tama, Kuya Lei, sa tingin ko ay hindi espesyal ang mga tinatawag na masters na iyon, baka hindi mo sila kalaban, Kuya Lei. Depende sa mood ko kung ganoon. Kung maganda ang mood ko, I don't mind showing my hands. Tumango si Zhang Lei nang hindi sumasang-ayon. Maging si Ash ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya ng 2 beses, hindi niya inaasahan na makikilala ni Master Ye ang isang makapangyarihang tao. Si Ye Chen lang ang medyo pipi. Sinulyapan niya si Zhang Lei at hindi sinasadyang umiling. Ang Zhang Lei na ito ay hindi ordinaryong mayabang, kung tutuusin, hindi niya alam ang taas ng langit at ang kalaliman ng lupa, sa pag-aakalang natutunan niya si Sunday noon at walang talo sa mundo, ngunit hindi niya alam na may mga tao sa labas ng mundo, at may langit sa kabila ng langit. Hindi mahalaga na umiling siya, ngunit napansin ito ng matalas na mata na si Zhang Lei. Akala ni Zhang Lei ay pinagtatawanan niya ang kanyang sarili, ngunit naramdaman niyang hindi niya mapigilan ang kanyang mukha, ang kapatid na ito na si Ye ay tila hindi naniniwala sa akin. Saglit, sabay na tumingin sina Wang Dan at Li Pang kay Ye Chen, na may bakas ng panghahamak at puot sa kanilang mga mata. Nang maramdamang hindi tama ang kapaligiran, nagmamadaling ngumiti si Xiao Qin at mahinahong sinabi, sige Zhang Lei, hindi naiintindihan ni Ye Chen, kaya huwag kang makipagtalo sa kanya. Malamig na sumangot si Zhang Lei, tumalikod at naglakad papunta sa ring para mag-sign up. Hindi nagtagal at ang dalawa sa entablado ay nagdesisyon kung sino ang mananalo. Ang nagwagi ay isang napakalakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matigas na braso. Napansin ng lahat na siya ay nanalo ng 3 sunod na laro mula noong nagsimula siyang maglaro, kaya malinaw na mayroon siyang tiyak na lakas. Medyo nainggit ang audience sa kanyang impluwensya kaya walang nang ahas na hamunin siya sa maikling panahon. Nang tawagin ng referee ang pangalan ni Zhang Lei, binigyan ni Zhang Lei si Ye Chen ng malamig na tingin, pagkatapos ay malamig na ngumiti at umakyat sa stage. Hindi na kailangang sabihin, ang tiwala sa sarili ni Zhang Lei na ito ay hindi lahat ay na-promote ng ibang tao, at natalo niya ang hardcover na lalaki sa wala pang 20 galaw pagkatapos umakyat sa entablado. Dahil dito, labis na nasasabik sina Wang Dan at Li Pang, maging si Xiao Qin ay hindi napigil ang tumango. Sa gitna ng hiyawan ng mga tao, naglakad si Zhang Lei patungo sa guardrail ng ring at tumingin kay Ye Chen. Kuya Ye, parang alam mo na ang daan, baka master ka na. Gusto mo bang sumama at mag-practice? Si Zhang Lei ay labis na nabalisa. Nang purihin siya ni Wang Dan at Li Pang kanina, umiling si Ye Chen sa isang tabi. Pagkatapos niyang manalo, ang iba ay naghiyawan, ngunit si Ye Chen ay nanatiling walang ekspresyon, na parang dismissive. Ito ay nagpahiya sa kanya, kahit na nagalit, kaya sinasadya niyang pukawin si Ye Chen, na naglalayong turuan siya ng leksyon. Habang bumababa ang boses niya, hindi mapigilan ni Wang Dan at Li Pang na tumingin kay Ye Chen, ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa at awa. Kung umakyat si Ye Chen, tiyak na mabubugbog siya sa ulo ng baboy. Zhang Lei, itigil ang paggawa ng gulo, bumaba ka na ngayong nanalo ka na. Sa kabaligtaran, nagbago ang magandang mukha ni Xiao Qin, at nagmamadali siyang nagpayo. Kung tungkol sa lakas ni Zhang Lei, malinaw sa kanya kung gaano payat at mahina si Ye Chen na kalaban niya. Binigyan ni Zhang Lei ng masamang tingin si Ye Chen, heheng ngumiti, at ang mga nanghiram ng mga asno para bumaba ng burol ay nagplanong bumaba. Sino ang nakakaalam, walang pakialam na sinabi ni Ye Chen, kalimutan mo na,
hindi kita kalaban, natatakot ako na kung hindi ako makapagpigil, masasaktan kita. Si Xiaoqin at ang iba ay natigilan nang marinig nila ang mga salita, sa pag-aakalang mali ang narinig nila. Sinabi talaga ni Ye Chen na hindi niya kalaban si Zhang Lei. May mali ba? Nawala ang ngiti sa mukha ni Zhang Lei, kinusot niya ang kanyang mga mata para tingnan si Ye Chen, at ngumiti ng galit, bakit hindi ka lumapit at subukan? Dahil marami kang pinag-uusapan tungkol sa iyong sarili, dapat kang umakyat at labanan si Kuya Lei. Agad na tumawa si Wang Dan. Mapaglarong tiningnan ni Li Pang si Ye Chen at sinabing, huwag kang mag-alala, kahit na talagang saktan mo ang ating kapatid na si Lei, hindi siya tatutol. Pareho nilang inakala na si Ye Chen ay nagpapanggap na agresibo, at ang layunin ay upang maakit ang kanilang atensyon, o magpanggap na isang kaway sa harap ni Xiaoqin, isang matandang senior. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, at nang papayag na siya, nagmamadaling sinabi ni Xiaoqin, ang sinabi ni Ye Chen ay isang biro, huwag mong seryosohin. Sa pagtatapos ng pangungusap, patuloy siyang komandat kay Ye Chen, na parang ipinahihiwatig kay Ye Chen na huminto sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Tumingin si Zhang Lei kay Ye Chen ng ilang segundo, pagkatapos ay tumalon pababa ng entablado, umiling-iling habang sinusuot ang kanyang damit, nakakabagot, ang mga taong ito ay masyadong mahina. Huwag mo silang sisihin sa pagiging magaling, sisihin mo lang si Kuya Lei sa pagiging masyadong malakas. Agad siyang pinambabola ni Li Pang, at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Ye Chen, hehe, hindi ka tulad ng ilang tao na naglalaro lang ng lip service. Okay, di ba kailangan pa nating maglaro? Tara na. Kinaweyan ni Xiaoqin ang kanyang kamay, sadyang iniiba ang paksa. Umiling si Ye Chen at sinabing, Sister Xiaoqin, pumunta ka, may gagawin ako at hindi ako pupunta. Dahil ang mga taong ito ay hindi tinatanggap sa kanya, hindi na kailangan para sa kanya upang patuloy na maging isang eyesore. Napabuntong hininga si Xiaoqin, okay, sa susunod, maglaro tayo, ano nga pala ang numero ng telepono mo? Alam din niya na medyo tina-target ni Zhang Lei at ng iba pa si Ye Chen, at kung patuloy silang magkakasundo, maaaring may mangyari. Matapos sabihin sa kanya ni Ye Chen ang numero ng telepono na isusulat, niyakap niya ang maliit na lalaki at umalis. Pinagmasdan ni Zhang Lei si Ye Chen na malamig na umalis, pagkatapos ay tumingin kay Xiaoqin at sinabing, Sister Qin, hindi ko sinabing hindi mo kaya, kaklase mo. Kalimutan mo na yan, wag mo nang pag-usapan. Umiling si Xiaoqin, at inakay sila patungo sa timog ng bayan. Sabi ko Master, sobrang sama ng loob ni Erguzi. Sa sandaling umalis siya, narinig ni Ye Chen ang sound transmission ng kamalayan ng ninuno na si Huang Quan, at hindi niya maiwasang magtanong, bakit ka nagagalit? Ang batang iyon na may apelyidong Jiang ay isang langgam, paulit-ulit kanyang pinukaw, kung si Erguzi iyon, matagal ko na siyang crush sa aking marahas na ugali. Nabaliw si Patriarch Huang Quan. At saka, magiging masaya ka kung papatayin mo siya. Pero kailangan mo ring gawin ang parehong para sa lahat ng manlilibak sa iyo. Umiling si Ye Chen, nasabi mo na ang lahat, isa lang siyang langgam. Kung ganoon nga ang kaso, bakit kailangan mong pakialaman ang iniisip ng langgam? At saka, ang lugar na ito ay hindi katulad ng mundo ng pangunawa. Saglit na hindi nakaimik si Patriarch Huang Quan. Isipin mo rin. Matandang ninuno, ako ngayon ay nasa kapayapaan, at kung hindi ako kumilos na parang aso na ang buntot sa pagitan ng aking mga paa, ako ay magiging abo ng isang maizil mula sa pamahalaang bayan sa loob ng ilang minuto. Tama. Hindi ako galit sa aking ninuno, ako ay napaka-budista. Sa pag-iisip tungkol dito, mas komportable si Patriarch Huang Quan. Sunod, niyakap ni Ye Chen ang maliit na lalaki at muling naglakad palabas. Matapos mahanap na walang makikita, binalak niyang bumalik para hanapin si Gu Yingying at ang iba pa. Sa sandaling lumingon siya, isang malamig na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Paano ka nakarating dito? Lumingon si Ye Chen sa likod, at nakita si Lin Zhao at isang binata na naglalakad palabas ng kotse na magkatabi, at sa likod nila ay isang matandang lalaki na nakatangsut. Pumunta ka dito kakatapos lang maglakad. Mahinahong sabi ni Ye Chen, galit na iniling ng maliit na lalaki sa kanyang mga bisig ang kanyang ulo nang makita niya si Lin Zhao. Siguro dahil napagtanto niya na medyo agresibo ang kanyang ugali, pinagaan ni Lin Zhao ang kanyang tono at sinabing, Ye Chen, dapat kang bumalik, hindi ito lugar para sa iyo. Pwede kayong lahat, bakit ako hindi? Tanong ni Ye Chen na may mahinang ngiti. Nanlamig ang mukha ni Lin Zhao, ikaw. Zhao Zhao, dahil kaibigan mo si Kuya Ye, bakit hindi mo siya hayaang manatili sa atin? Sa halip, ngumiti ang gwapong binata sa tabi niya.
Kumunot ang noo ni Lin Zhao, nag-alinlangan sandali, tumingin kay Ye Chen at sinabing, "Sige, Ye Chen, sumama ka sa amin, at huwag mong isipin na may problema ako sa iyo, hindi talaga maganda na ilabas mo ang bata, sa susunod ang pangunahing bagay ay kung gagawin ko ulit ito, tatawagan ko si Yuhan para magreklamo." Nang makitang binanggit niya si Su Yuhan, wala nang magagawa si Ye Chen kundi ang sumang-ayon, at kumuha ng isa pang 1,000 yuan mula sa kanyang katawan at ibinigay ito kay Aizu. "Aizu, bumalik ka at kausapin si Miss Gu." Hindi humingi ng pera si Aizu, at pagkatapos na mainggit kay Lin Zhao, tumanggo siya at umalis. Sa pamumuno ni Lin Zhao at ng iba pa, sinundan sila ni Ye Chen sa pinakamalaking gusali sa bayan ng Martial Arts Hall. Ito ay magkatuwang na pinondohan at itinayo ng mga bigwig mula sa 3 probinsya sa Tianan, at ito ay espesyal na ginamit para sa mga dumating para lumahok sa kompetisyon. At alam din ni Ye Chen na ang binata sa tabi ni Lin Zhao ay tinatawag na Han Shu, na tila anak ng isang pamilya sa Southern Yunnan. Ang matanda naman, Master Tan ang pangalan. Sa oras na ito, marami ng tao ang nakaupo sa Martial Arts Hall, sumusunod kay Ye Chen at ng iba pa. Bigla na lang, hindi mabilang na mga mata ang bumaling sa kanila, nakatuon kay Lin Zhao at Han Shu, habang si Ye Chen ay tinangay sila. Umupo ang grupo sa VIP seat sa harap, at si Ye Chen ay diretsyong sumandal sa upuan. "Hindi ka ba pwedeng umupo ng kaunti?" Nang makita siyang ganito, hindi nagalit si Lin Zhao. Matapos mapansin ang kakaibang mga mata ng mga tao sa paligid niya, naramdaman na lang niya ang pag-iinit ng mukha niya. Sumulyap si Ye Chen sa kanya at nakangiting sinabi, "Hindi ba ang upuan ay para lang sa mga tao na mauupuan? Siyempre ito ay kung paano ka umupo at kung paano ka komportable." Ang maliit na lalaki ay kumikislap ng kanyang mga mata at sinabi, "Tama ang aking ama, hindi ito klase, at hindi ka guro, kaya ano ang labis mong pakialam? Ikaw." Nagalit si Lin Zhao saglit. Napakamatalas ng binata. Sa oras na ito, ang matandang lalaki na nakatangsuit sa tabi niya ay hindi napigil ang mapagalitan, "Hindi mo ba nakitang napakaraming tao ang nanunood sa eksena? Talagang hindi magalang na umupo o hindi? Kalimutan mo na, Master Tan, pwede umupo si Kuya Ye kahit anong gusto niya." Si Han Shu sa gilid ay ngumiti para maayos ang mga bagay-bagay, ngunit isang kislap ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang mga bulgar na tao ay hindi mabata. Malamig na bumantong hininga si Lin Zhao at tumalikod, lalo lang siyang nakaramdam ng galit habang tinitigan niya ito. Tumingin si Han Shu kay Master Tan, at nagtanong na may nagniningas na mga mata, "Master Tan, gaano ka katiwala sa martial arts competition na ito?" Si Master Tan ay isang dayuhang tulong na inimbitahan ng kanilang pamilyang Han, maging siya, ang young master ng pamilyang Han, ay kailangang humingi ng pabor sa kanya. Mahirap sabihin. Umiling si Master Tan, iniisip ng matandang ito na hindi siya mahina, ngunit napakaraming talento ng ating bansang Hua. Hindi pwede. Ibinuka ni Lin Zhao ang kanyang bibig, medyo nagulat, "Master Tan, kung tutuusin, ikaw ay master ng inner strength stage, kahit na tingnan mo ang buong Hua Kingdom, malamang na wala ka." Bagamat babae siya, hinahangaan din niya ang martial arts at hinahangaan ang malalakas. May ganoong potensyal si Han Shu, kung hindi ay hindi siya papayag sa pagtugis ni Han Shu. Sa pag-iisip nito, sinulyapan niya si Ye Chen na walang sigla, at palihim na umiling. "Pakiramdam ko lang ay napakalaki talaga ng gap sa pagitan ni Ye Chen at Han Shu, silang dalawa ay parang isa sa ilalim ng lupa at ang isa ay nasa langit. Yuhan, o Yuhan, bakit mo nakita ang taong ito sa unang lugar? Isang maling hakbang, mali sa buhay. Tingnan mo ang China." Tulala na sinabi ni Master Tan, "Ang kaunting kakayahan ko, kahit na tingnan ko ang buong Timog Silangan, maaaring hindi ako mataas ang ranggo." Mahinhin si Master Tan. Ngumiti si Han Shu. Kahinhinan. Kumunot ang noo ni Master Tan, at same time na sinabi, "Hindi banggitin si Yuan Bupo, ang numero 1 tao sa Timog Silangan, at ang mga matandang master na nakakaalam nito, ngunit ang Master Ye na iyon, pakiramdam ko ay mas mababa ako sa aking sarili." Master Ye. Mukhang natarante si Han Shu, at hindi niya maisip ang ganoong tao sa Tianan. Hindi gaanong maganda ang ekspresyon ni Lin Zhao. Nang magkasalubong ang mga mata ng dalawa, ngumiti si Master Tan ng pilit at sinabing, "Normal lang kung hindi mo alam. Ang Master Ye na ito ay lumitaw sa Tianan ilang araw na ang nakakaraan. Napaka-misteryoso. Sinasabing ang taong ito ay may mahiwagang kapangyarihan at kayang kontrolin ang kulog." Mabilis na tinakpan ni Lin Zhao ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang mga kamay, nanlaki ang kanyang magagandang mata, "Ano? Kinokontrol si Thunder."
Ang mga ordinaryong tao ay hindi makayanan na mabigla sa 220V na agos ng sambahayan, ngunit ang Master Yi na iyon ay talagang kayang kontrolin ang kulog. Ito ay masyadong nakakatakot, tama ba? Master Tan, totoo ba ito? Napalunok si Han Shu, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Umiling si Master Tan, hindi ko alam kung totoo ito o hindi, ngunit hindi ibig sabihin na ito ay walang batayan. Sa madaling salita, kailangan mo lang malaman na may langit sa kabila ng langit. Nang nag-uusap ang iilang tao, si Ye Chen sa gilid ay nagpakita ng kaunting pagtataka, at pagkatapos ay umiling na tulala. Ginamit ko ang Five Thunder Talisman para subukan ang kapangyarihan nito, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay kumalat, hayaan siyang magsabi ng isang bagay. Mabuti kung hindi siya ngumiti, ngunit nang ngumiti siya, nakita siya ni Lin Zhao, at ang kanyang magandang mukha ay agad na nanlamig. Ye Chen, anong tinatawa-tawa mo? Wala akong tinatawanan. Ikanaway ni Ye Chen ang kanyang kamay, na may mukha na puno ng pagtawa. Kung totoo, maaari mong pagtawanan ang mga taong tulad ni Master Ye sa kalooban. Tiningnan siya ni Lin Zhao ng masama, nagsisisi na dinala siya rito. Malamig nang umuso si Master Tan, paano malalaman ng isang Polaka na tulad mo kung gaano kalakas si Master Ye bilang isang matanda? Matandang lalaki. Hindi napigilan ni Ye Chen ang paulit-ulit na pag-ubo, Master Tan, hindi mo pa nakita itong Master Ye, paano mo malalaman na siya ay matanda na? Sa katunayan, walang masama kung tawagin siya ni Master Tan na matandang lalaki. Kung idaragdag mo ang mahabang buhay ni Ye Chen sa mundo ng paglilinang, maaari mo siyang tawaging ninuno, ngunit mula nang bumalik sa Earth, palaging nararamdaman ni Ye Chen na siya ay 30 taong gulang pa lamang. Anong alam mo? Malamig nang umiti si Master Tan, at same time na sinabi, dahil ang tinatawag na Master ay isang Master, ang cultivation world ay hindi tumitingin sa edad, ngunit lakas. Kung makikita ko si Master Ye, bibigyan ko siya ng parangal at tatawagan siyang senior. Muling umubo si Ye Chen. Umiling si Lin Zhao, naramdaman na lang niya na ang taong ito ay talagang nakakadiri, halatang wala siyang naiintindihan, at pinilit na ipakita ang kanyang presensya sa harap ni Master Tan. Dad, may sipon ka ba? Nang makitang palaging umuubo ang kanyang ama, nagmamadaling nagtanong ang maliit na lalaki. Umiling si Ye Chen at ngumiti, ayos lang si tatay. Nang may sasabihin sana si Han Shu, nakakita siya ng kaguluhan sa likuran niya, at lahat ay tumindig na walang kamalay-malay, nagbakante ng landas, at tumingin sa pasukan ng martial arts hall ng may pagkamangha. Nakita ko ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kulay abong mga templo, hindi galit at mayabang, papasok, hindi tumitingin sa gilid, na parabang hindi niya nakikita ang lahat, at sa likod niya ay 4 o 5 malalaking lalaki. Ito ay si Chao Chanba mula sa mayayamang pamilyang Chao sa Timog Yunnan. Nakilala ni Master Tan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido sa isang sulyap. Nagkagulo sandali ang mga tao. Nandito na si Master Chao. Welcome Lord Chao. Ang bawat isa ay sumigaw ng sabay-sabay na may nagniningas na mga mata, at ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang. Nahaharap sa sigasig ng karamihan, naglakad si Chao Chanba sa siyam na Grandmaster Chair sa harap ng VIP seat na may blankong ekspresyon at umupo. At ang siyam na Grandmaster Chair na inuupuan niya ay nakaayos sa isang bilog, at ang mga armrest sa mga Grandmaster Chair ay inukit na parang dragon head. Hindi nagtagal, nagkagulo na naman ang mga tao. Nakita ko ang isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balahibo ng mink na sumusulong, na may napakapambihirang aura. Kung ikukumpara sa kawalang interes ni Chao Chanba, ang lalaking ito ay patuloy na tumatango at tumatawa sa lahat. Siya si Zhao Jinming mula sa mayamang pamilya Zhao sa Southern Yunnan. Hindi ko inaasahan na siya ang pangalawa rito. Bulalas ng isang tao. Umupo din si Zhao Jinming sa upuan ng Grandmaster sa harap ng VIP table, at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Chao Chanba na nasa tapat niya, at walang pakialam din sa kanya si Chao Chanba. Ang mga tao sa audience ay hindi maiwasang mapangiti, tila ito nga ay tulad ng sabi-sabi, ang pamilya Zhao at ang pamilyang Chao ay palaging hindi magkatugma. At sa likod ni Zhao Jinming ay isang matandang nakaitim na damit, pigil, nakaharap sa maingay na eksena ngunit nakapikit, parang nakapikit para ipahinga ang isip. Iyan ba ang kamay ng sikat na Jade Buddha sa Hilagang Kanluran? Nang makita ang kabilang partido, nagbago ang ekspresyon ni Master Tan, sa hindi inaasahang pagkakataon, inimbitahan siya ng pamilya Zhao dito. Mukhang hindi maiiwasan ang martial arts meeting na ito. Master Tan, sino ang kamay ni Jade Buddha? Nalilitong tanong ni Han Shu. Nang magsasalita na sana si Master Tan, may narinig na kumukulo mula sa likuran, at hindi nagmamadaling pumasok ang matandang master na si Go at Gu Yingying,
ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng solemn na ekspresyon sa sandaling iyon. Sa hitsura ni G. Gu, ang kapaligiran ng eksena ay ganap na nag-apoy sa sukdulan. Matanda, nandito ka. Matandang Gu. Magalang silang binati ng lahat. Bahagyang umungol si Old Master Gu. Nang dumaan sa mga VIP seat, hindi sinasadyang nakita ni Gu Yingying si Ye Chen at subconsciously gustong lumakad, ngunit pinigilan siya ng matanda. Ang matandang lalaki ay same time na tumanggo kay Ye Chen, at pinaupo si Gu Yingying sa upuan ng guro. Ang pagkilos niyang ito ay agad na nagpukaw ng pagkamausisa ng hindi mabilang na mga tao, at maraming tao ang bumaling ng kanilang atensyon kay Ye Chen at sa iba pa. Maging sina Lin Zhao at Han Shu ay mukhang nagulat. Lumingalinga sila sa kaliwat kanan upang hanapin kung sino ang binati ng matanda ngayon, ngunit hindi na nila ito mahanap pagkatapos ng ilang saglit na paghahanap, kaya kailangan na nilang sumuko. Para naman kay Ye Chen, automatikong hindi nila ito pinansin. Pagkatapos ng matanda, maraming tao ang dumating. Maingat na binilang ni Ye Chen at nalaman na mayroong 9 na malalaking boss sa kabuuan. Tila may 3 mayayamang pamilya sa bawat lalawigan sa Timog Silangan. Ngunit hindi pa dumarating si Liu Chuang mula sa Southern Hunan, hindi ko alam kung naantala ito ng isang bagay. Hindi mapigilan ni Ye Chen na mabaigo. Matapos makaupo ang ilang tao, tumingin si Chao Chanba kay G. Gu, at sinabing may kalahating ngiti, Mr. Gu, huwag mong sabihin sa akin na plano mong palitan ng personal ang iyong pamilya Gu. May opinyon ka ba? Malumanay na sabi ng matanda. Tumawa si Chao Chanba, ikaw ay isang elder, kaya maaari akong magkaroon ng anumang mga opinyon, ngunit kung gusto mong maglaro ng personal, wala kang paningin. Lolo, nabalitaan ko na darating si Mr. Liu para lumahok sa martial arts competition sa pagkakataong ito, at hahamunin niya ang iyong pamilya Gu sa pangalan. Tumawa din si Lu Wanhui, na kumakatawan kay Shonan. Ang 3 probinsya sa timog ng langit ay pawang magkasalungat, at hindi siya natutuwa na makita ang kabilang panig na nagpapatalo sa buhay at kamatayan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Malamig na sumangot ang matandang si Gu. Isang itim na mukha na matandang nakaupo sa kanang itaas ang tumikim at sinabing, okay, itigil na natin ang chismis at magsimula na. Tumanggo si Chao Chanba, at agad na tumayo mula sa kanyang upuan, blangko na iniskan ang buong pulutong sa ibaba. Opisyal nang nagsimula ang kompetisyon sa martial arts, sabi nga ng matandang kasabihan, ang magkapatid na kumakain sa kaldero ay nagpupunit din ng damit at nag-aaway, hindi pa banggitin ang mga taga-3 nating probinsya, samantalahin natin ang pagkakataong ito para matapos na ngayon, bawat laban ay nakasalalay sa sariling kakayahan, handang tumaya, at umamin ng pagkatalo. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, muling nag-iinit ang mga manunood. Paanong ang isang tao ay hindi labis na nasasabik na makita ang gayong kapanapanabik na eksena gamit ang sariling mga mata? Lumingon si Lin Zhao para tingnan si Master Tan sa tabi niya na namumula ang mukha, Master Tan, alin ka? Naglaro ako sa likod. Mga appetizer yung mga nasa harap. Masyadong mahina at hindi worth my shot. Umiling si Master Tan. Sabay-sabay. May ilang tao na nakaupo sa gitna ng bulwagan ng martial arts hall. Sila ay sina Xiao Qin, Zhang Lei at iba pa, at maging si Azu ay nakaupo kasama nila. Nanlaki ang mga mata ni Azu at patuloy niyang hinahanap si Ye Chen. Si Zhang Lei na nasa gilid ay nagtanong, Azu, sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Master Ye. Walang iniisip na sinabi ni Azu, medyo na-curious siya kung pupunta si Master Ye sa entablado para makipaglaban. Master Ye. Natigilan sandali si Xiao Qin, pagkatapos ay tumawa at sinabing, Ye Chen ang ibig mong sabihin. Bakit Master Ye ang tawag mo sa kanya? Karapat-dapat ba siyang tawaging Master? Sinabi ni Zhang Lei na may kalahating ngiti, ang isang taong hindi maglakas loob na tanggapin ang sarili niyang pang-aasar ay talagang tinatawag na Master. Nakakatuwa lang. Napailing-iling si Azu, hindi ko alam, ito rin ang unang beses na nakilala ko si Master Ye. Nang matapos magsalita si Chao Chanba, nakita niya ang isang pangit na binata na nakasuot ng itim na practice suit na unang lumakad papunta sa ring, at ang kabilang partido ay tumuro sa isang tiyak na direksyon. Mga tao mula sa pamilyang Luo, halika, ako, ang pamilyang Do, ay naiini sa iyo sa mahabang panahon. Nang matapos magsalita ang binata na may apelyidong Do, lumabas mula sa karamihan ng isang lalaking may gasa sa kamao. Ang kalaban ay direktang tumalon sa ring sa isang mahabang hakbang, at ang kanyang masiglang kasanayan ay agad na nanalo sa palakpakan ng lahat. Are you clear about the rules? Just stop, no matter life or death. Si Chao Chanba ay tumingin sa kanila ng blangko. Tumanggo ang dalawa bilang pag-unawa.
Kasunod ng utos ni Chao Chanba, ang binata na pinangalanang Do ang nanguna sa pag-atake, at pagkatapos ng isang sprint, marahas siyang sumuntok. Ang binata na pinangalanang Luo ay hindi dapat magpatalo, siya ang nagkusa na lumapit sa kanya pagkatapos ng malakas na sigaw, at piniling harapin ang kalaban ng direkta. Sandaling nag-away ang dalawa, at ang tunog ng suntok sa laman ay nagpahiyaw sa lahat na parang dugo ng manok. Niyakap ni Ye Chen ang maliit na lalaki at pinag-isipan ito ng mabuti. Sabi nga sa kasabihan, once na gumawa ng move ang isang expert, malalaman niya kung meron. Ang binata na may apelyidong si Do ay mas marahas, halatang mahusay sa pag-atake, habang ang binata na may apelyidong Luo ay binubugbog sa lahat ng oras, ngunit siya ay umabant at umatras sa maayos na paraan. Kapag ganito ang mangyayari, tiyak na matatalo ang kabataang may apelyidong Do. Si Lin Zhao na nasa gilid ay nakita siyang nakatitig ng mabuti, at hindi niya maiwasang mapahamak. Talagang hindi mo pa nakikita ang mundo, at maaari mong panuurin ang gayong laro ng may gayong sigasig. Kung gumawa ng hakbang si Master Tan, mabigla ka. Oo nga, hindi nagtagal ang binata na may apelyidong Luo ay nakahanap ng pagkukulang sa binata na may apelyidong Do. Sinuntok niya ang binata na may apelyidong Do at iginulong ang binata na may apelyidong Do sa audience. Matapos ang pabalik-balik na ganito, makalipas ang mahigit kalahating oras, naalis ang mga miyembro ng siyam na mayayamang pamilya sa tatlong timog silangang lalawigan, na naiwan lamang ng apat na pamilya. Sila ang pamilyang Gu, ang pamilyang Zhao, ang pamilyang Chao, at ang pamilyang Han. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay naging sobrang solemn na, at walang sinuman ang nagpasya na humamon, dahil alam nila na ang natitirang mga tao ay mas malakas at hindi madaling ngumunguya. Biglang nagtanong si Lin Zhao, Master Tan, maglalaro ka na agad, tama ba? Malapit na. Hinaplos ni Master Tan ang kanyang balbas at ngumiti, walang bahid ng kaba sa kanyang mukha. Biglang mukhang umaasam si Lin Zhao, at hindi namamalayang ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Ye Chen, at nalaman niyang nakapikit siya at nakatulog. Ang bastos. Nakatulog talaga. Halos hindi siya asar, kung hindi dahil sa napakaraming tao na nanunood, gusto niya talagang palabasin si Ye Chen. Nakita rin ni Master Tan at Han Shu ang eksenang ito at sunod-sunod na umiling ang kanilang mga ulo. Bamantong hininga pa si Master Tan, hindi mauulit ang patay na kahoy. Sino ba naman ang hindi mapupungay sa ganoong eksena, at makakatulog pa siya? Masasabing wala ng pag-asa ang batang ito, at mamimiss niya ang isang pangunahing eksena sa kanyang buhay. Biglang ibinaling ni Zhao Jinming ang kanyang ulo upang tingnan ang nakaayos na matanda sa likuran niya, at nakangiting sinabi, Master Yu, mangyaring kumilos. Bumagsak ang boses. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Maaari bang hindi na ito tanggapin ng pamilya Zhao sa wakas? Bahagyang tumango ang matandang nakadamit, sinulyapan ang mga tao na may walang katulad na paghamak, at nakita niya ang kanyang mga paanang malakas, at ang buong tao ay tumalon ng 3 hanggang 5 talampakan mula sa manipis na hangin, at sa wakas ay lumapag sa singsing. At sa lupang kanina pa niya natatakan ng paa ay biglang lumitaw ang lalim ng daliri. Wow! Nagkaroon ng kaguluhan sa madla, na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Pinagpawisan ng ilang mga taong lumahok sa kompetisyon noon. Laking gulat nila at nagpapasalamat na hindi sila nakatagpo ng ganoong master. Nagkatinginan ang mga miyembro ng 3 pang malalaking pamilya, at nakita nilang lahat ang solemnidad sa mga mata ng isa't isa. Ang hitsura ni Master Yu ay nagparamdam sa kanila ng pressure. Naikuyong ni Master Yu ang kanyang mga kamao sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may parisukat na mukha, Patriarch Han, nasaktan mo ako. Medyo pangit ang mukha ni Patriarch Han. Sa 3 malalaking pamilya, talagang hinamon ng pamilya Zhao ang kanilang pamilyang Han ng mag-isa. Sa tingin mo ba ay madaling aibuli ang kanilang Han family? Ano? Hindi kaya ang pamilya Han, isang makapangyarihang pamilya sa Qiannan, ay gustong umiwas at hindi lumaban? Wala bang tao sa pamilyang Han? Ngumisi si Master Yu. Nang marinig ni Han Shu sa audience ang mga salitang ito, halos baluktot ang kanyang ilong, at agad siyang tumingin kay Master Tan sa tabi niya, Master Tan, mangyaring gawin ito. Ang cultivation base ng paunang yugto ng lakas sa lugar ay nangangahas na magsalita dito, at panuurin ng matanda na umakyat at alagaan siya. Si Master Tan ay nagbigay ng nakakainis ng ngiti, humakbang pasulong, ang kanyang mga paa ay hamampas sa hangin na parang mga kuneho, at tumalon sa singsing sa isang iglap. Nawala kaagad ang ngiti sa mukha ni Master Yu, at malamig niyang sinabi, sino ang nandito? Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Hindi mo karapat-dapat na malaman ang pangalan ng matanda ngayon.
Si Master Tan ay ngumiti ng nakakainis. Pagkasabi nito ay bigla siyang humakbang gamit ang kaliwang paa at bumagsak ng husto sa ring. Sa isang putok. Agad na lumitaw ang isang bitek sa lupa ng arena, tulad ng isang tagpi-tagpi ng mga sapot ng gagamba. Bumagsak ang paa niya. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Master Yu, na nakatayo sa tapat niya. Bahagya niyang naramdaman na ang sipa ni Master Tan ay naglalaman ng matinding lakas. Kung sinipa man siya nito ay baka hindi na niya ito maabyutan. Napasinghap ang lahat sa audience. Isang sipa. Nabasag ang lupa. Mabuti. Hindi napigilan ni Han Shu na mapasigaw, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Tumawa din si Lin Zhao, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pananabik at pagmamataas, hindi niya namamalaya na tumingin kay Ye Chen sa kanyang likuran, at nalaman niyang natutulog pa ang lalaking ito. Nagdilim ang kanyang mukha, galit na itinulak niya si Ye Chen, at malamig na sinabi, pumunta ka ba dito para matulog? Hindi, nakakatamad talaga. Napabuntong hininga si Ye Chen. Masyadong boring. Nagalit si Lin Zhao saglit, naglaro na si Master Tan, ngayon ay hindi ka na magsawa, mas mabuting buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mabuti, ito ay gagawin kang hindi malilimutan magpakailanman. Naglabas si Ye Chen ng o. Ang kanyang walang pakialam na ekspresyon ay lalong nagalit kay Lin Zhao, at halos hindi na niya mapigilan, kaya kinailangan niyang bigyan ng matalim na tingin si Ye Chen bago bumaling para tingnan ang singsing. Magpanggap ka lang. Pagkatapos makita ang mga pamamaraan ni Master Tan, tingnan natin kung paano ka magpapanggap. Sabay-sabay. Matapos makita ang sipa ni Master Tan, si Master Yu ay tumingin ng malalim kay Master Tan. Ang kanyang mga mata ay puno ng fighting spirit. Si Tianan ay talagang crouching tiger, hidden dragon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maging ang mga inapo ng 12 roots of Tan legs ay lumabas na. Ano? Gumamit lang ang matandang iyon ng 12 road Tan legs. Sa pagkakaalam ko, ang 12 road Tan leg ay ang tunay na Shaolin kick. It has always enjoyed the reputation of southern boxing and northern kick. Not to mention the terrifying explosive power, the strength is also very fast. Pagpapasigla, pagpapasigla. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa madla, at naramdaman na lamang nila na ang kanilang paglalakbay ngayon ay hindi walang kabuluhan. Ang pinaka nasa sabik ay si Han Shu. Inanyayahan si Master Tan pagkatapos ng matinding kahirapan. Siya ang tunay na inapo ng 12 road Tan leg. Maaari niyang ganap na walisin ang buong ring at tulungan ang pamilyang Han na manalo sa unang pwesto. Nang marinig ang bulalas ng lahat, tumingin si Lin Zhao kay Ye Chen na nagpapakitang gilas, narinig mo ba iyon? Si Master Tan ay ang inapo ng 12 road Tan legs. Ayos lang. Mahinang sabi ni Ye Chen. Nang marinig ito, ang mukha ni Lin Zhao ay naging ganap na malamig, at hindi na niya itinago ang kanyang hindi pagkagusto kay Ye Chen. Para sabihin na okay lang si Master Tan. Huwag mong ang tingnan kung ano ka. Nang may sasabihin pa sana siya, isang marahas at ligaw na tawa ang narinig mula sa likod ng mga tao. Hahaha. Grabe at engranding okasyon, paano ko mamimiss si Liu Chuang? Sinundan ng lahat ang tunog at tumingin sa likod. Nakita ko ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malakas na figure na nagmumula sa pasukan. Magaspang ang mukha niya at nakasuot ng itim na coat. Ang pinakanakakagulat ay nawawala ang mga daliri sa kanang kamay na parabang naputol ng matulis na bagay. Nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng karamihan, at ang palayok ay muling sumabog. Si Liu Huya, ang dragon na tumatawid sa ilog sa Southern Hunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din siya para makiisa sa saya. Tama, makatuwiran na monopolyo na ni Liu Huya ang industriya ng transportasyon sa Katimugang Hunan, kaya hindi na kailangang pumunta sa martial arts meeting na ito. Lahat, nakatanggap ako ng chismis. Sinasabing pumunta si Liu Huya sa Chenan ilang araw na ang nakalipas, at pagkatapos ay nabali ang kanyang daliri. Talaga? Anong uri ng henyo ang makakabali ng daliri ni Liu Huya? Tila hindi narinig ni Liu Chuang ang usapan ng lahat, at dumiretso sa harapan ng mga VIP seat. Mula sa simula hanggang sa huli, ang kanyang mga mata ay palaging nasa Mr. Gu at Gu Yingying, at ngumiti siya ng malalim, Miss Gu, ilang araw na kitang hindi nakikita, miss na kita. Liu Family Jr., huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin dito. Sa madaling salita, ako, ang pamilyang Gu, ay sasamahan ka hanggang dulo. Sabi ni Mr. Gu sa malalim na boses. Ang patriarch ng pamilyang Han, na isa ring mayamang pamilya sa Chenan, ay malamig na sumangot, Liu Lao, mukhang wala ka sa listahan ng imbitasyon, anong ginagawa mo dito? Ano ka ba nandito?
Iniunat ni Liu Chuang ang kanyang kanang kamay, itinuro ang naputol na daliri, at ngumiti ng mayabang, "Hoy, syempre narito ako upang ibalik ang pag-aari ko." Sumimangot si Master Tan sa entablado, at naiinip na sinabi, "Ikalimang Liu, wala akong pakialam kung para saan ka naririto, mangyaring tumabi muna, at maghintay hanggang matapos ko ang laban na ito." Bagamat hindi mahina ang pangalan ni Liu Laowu, ngunit kay Master Tan, hindi siya naiiba sa mga ordinaryong tao. "Matanda, may sasabihin ka ba?" Binigyan siya ni Liu Chuang ng masamang tingin, at pagkatapos ay ngumisi, "Okay, dahil gusto mong mamatay, pagkatapos ay bubusugan kita." Nakita ko siyang biglang tumalikod, bahagyang yumuko, patungo sa entrance ng martial arts hall, kinuyam ang kanyang mga kamao, at magalang na sinabi, "Iniimbitahan ko si Master Gu Fango." Bumagsak ang boses. Maraming tao ang lumingon at tumingin sa likuran nila, kahit na ang mga kinatawan ng ilang mayayamang pamilya na nakaupo sa upuan ng Grandmaster ay hindi maiwasang umupo ng tuwid, na may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang lalaking magaspang na nakasuot ng itim na suit ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ang kabilang partido ay mga 40 taong gulang, na may isang crew cut, at isang pares ng mga mata ng tigre na kahanga-hanga, na nagbibigay sa mga tao ng isang mahusay na kapangyarihan kapag naglalakad tulad ng isang dragon at naglalakad tulad ng isang tigre, na parang nakakaantig sa tibok ng puso ng mga tao. At sa oras na ito, si Ye Chen, na walang sigla sa lahat ng oras na ito, ay itinuon ang kanyang mga mata, at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ito ba ang inimbitahan ni Master Liu Chuang? Ang lakas ay medyo maganda, hindi nakakagulat na si Liu Chuang ay naglakas loob na bumalik na may napakalaking paghihiganti. Nang makita ang hitsura ng kabilang partido, tumakbo si Liu Chuang upang salubungin siya kaagad, na nagpapakita ng malaking paggalang at hindi na ang dominanteng paraan niya noon. Walang ekspresyong tumango si Gu Fan, bahagyang itinaas niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang mga tao, at sa wakas ay lumapag sa singsing, na may kislap na panghamak sa kanyang mga mata. Na-recruit. Nakita ko siyang tumatalon-talon, tulad ng isang masiglang gasyok, ang kanyang figure ay tumawid sa hangin, direktang tumawid sa 50 metrong auditorium, at damapo sa singsing sa isang kisap mata. Ito. Hindi naman ito gumagawa ng pelikula, di ba? Malaki ang pagbabago sa mukha ng lahat, at pinagmamasdan nila ang eksenang ito ng may pagtataka, na nakaramdam ng pagkagulat. Ang isang tao ay umaabot ng 50 metro. Ito ay ganap na wala sa saklaw ng mga tao, kahit na ito ay paggawa ng pelikula, hindi ito magagawa sa tulong ni Dawia. Ano? Nagsitayuan lahat ang mga nakaupo sa mga upuan, puno ng takot ang kanilang mga mukha. Napabuntong hininga si Chao Chanba, at lumingon sa matandang lalaki sa likuran niya, "Master He, ito. Ito ba? Mabuti." Nang inag ang mga labi ni Master He, nabuksan na ng taong ito ang dalawang ugat ni Naren at Do, at ang kanyang enerhiya ay dumadaloy sa kanyang buong katawan. Siya ay hindi magagapi sa ilalim ng amo. Patriarch Chao, hindi ka dapat maging kaaway ng taong ito. Sa hitsura ng taong ito, ang kalalabasan ng kompetisyon sa martial arts ay tiyak na mapapahamak. Hindi lang si Chao Chanba ang ganito, pati si Zhao Jinming at iba pa. Nagkatinginan silang lahat, at nakita nilang lahat ang bigat at takot sa mga mata ng isa't isa. Mula ngayon, maaaring kailangang Irish Shuffle ng 3 probinsya sa timog silangan ng kanilang mga card. Habang lumapag si Gu Fan sa ring, sina Master Tan at Master Yu ay walang kamalay-malay na umatras ng ilang hakbang, ang kanilang mga mukha ay hindi na kalmado gaya ng dati. Ang kalaban ay nagawang sumaklang ng 50 metro mula sa manipis na hangin, at ang paggalaw na ito lamang ay naging malayo sa kanila. Tumayo si Gu Fan habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, nakatingin kay Master Tan at sa dalawa ng walang ekspresyon, "Hindi ko kayo kalaban, kung ayaw ninyong mamatay, umalis kayo rito." Mapait na ngumiti si Master Yu, itinago ang kanyang mga kamao sa kanya, tumalikod at tumalon mula sa entablado ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi gumalaw si Master Tan. Kumunot ang noo ni Gu Fan, "Huwag mo akong intindihin. Hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Sa palagay ko, biro lang ang 12 Rotan legs. Ang yabang." Galit na galit si Master Tan, sumigaw ng malakas, humakbang at sinipa ang kanyang mga binti, at ang isang paa ay parang propeller ng helicopter, at inatake niya si Gu Fan gamit ang malakas na hangin. Sa sipa na ito, naibigay na niya ang lahat ng kanyang lakas, at iyon ang pinakamalakas na sipa na natamo niya sa buong buhay niya. Mayroon na siyang ideya na umatras. Gayunpaman, sinabi ni Gu Fan na ang 12 Rotan leg ay isang biro, na katumbas ng pag-insulto sa kasaysayan ng kanyang pamilya, paano natin siya hindi magagalit?
Medyo parang paa ng 12 Road Tan, pero, gaya nga ng sabi ko, joke lang. Si Gufan ay hindi nagalit ngunit ngumiti, ito ay isang panunuya, isang panunuya. Nakita kong bahagyang umikot ang katawan niya, at diretsyong nabangga niya iyon gamit ang katawan niya, hindi umiiwas o umiiwas, at hindi siya gumawa ng anumang magarbong galaw. Nang dumampi ang sipa ni Master Tan sa katawan ni Gufan, naramdaman niyang para siyang sumipa ng bakal na pader. Hindi mabilang na mga pagsabog ng marahas na enerhiya ang bumuhos sa kanyang katawan, na dumaraan sa kanyang mga panloob na organo. Si Master Tan ay nagpakawala ng isang malungkot na alulong. Ang buong tao ay lumipad ng patiwarik mula sa singsing, at nang siya ay lumapag, siya ay dumudugo mula sa 7 butas, at namatay sa pagod. Sandaling tumahimik ang audience. Napabuntong hininga ang lahat at pinagmamasdan ang eksenang ito ng may mapurol na mga mata, lalo na ang ilang malalaking lalaki sa upuan ng Grandmaster. Ang lakas ni Master Tan ay kitang-kita sa lahat, at may pag-asa siyang moalis ang singsing, ngunit siya ay direktang pinatay ni Gufan. Ipinapakita nito kung gaano kalakas si Gufan. Master Tan. Isang malungkot na boses ang tumunog, mabilis na tumakbo si Lin Zhao sa katawan ni Master Tan, at napaluha. Bago iyon, puno siya ng pag-asa at pagtitiwala kay Master Tan, sa pag-aakalang magagawa niyang walisin ang lahat sa sandaling lumitaw siya sa entablado. Sino ang nakakaalam na mamamatay siya sa isang kisap mata? Umupo si Hanshu sa lupa, ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Umiling si Ye Chen. Sa katunayan, mula sa sandaling si Gufan ay umakyat sa entablado, ang pagtatapos ay napahamak na. Direktang pinili ni Master Yu na sumuko, ngunit alam ni Master Tan na hindi niya ito magagawa, ngunit gusto niya itong pilitin. Ang ganitong uri ng integridad ay maaaring ituring na hindi nakakainsulto sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang inapo ng 12 Road Tan legs. Hahaha. Sino pa ba? Kahit sinong tumangging tanggapin si Master Gu ay maaaring lumapit. Nagkaroon ng malakas na tawanan sa eksena. Si Liu Chu ang iyon. Sa sandaling ito, hindi niya maitago ang pagmamalaki sa kanyang mukha, at tiningnan niya ang lahat ng malalaking lalaki sa upuan ng Grandmaster na may kalahating ngiti. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo nang hindi namamaliin, hindi nangangahas na tumingin sa kanya, lalo pat tumingin ng direkta sa talas ng Gufan. Sa taong ito sa Tianan, sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya sa kanya? Maging ang magandang mukha ni Gu Yingying ay namutla, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang kamao, hindi nang ahas na huminga. Tanging si G. Gu lamang ang walang takot, pinandilatan si Liu Chuang at sinabing, ang nakababatang henerasyon ng pamilyang Liu, isang kompetisyon lang, bakit kailangan mong gawin ito ng napakahirap? Matanda, muntik na kitang makalimutan kung hindi ka nagsalita. Malamig na ngumiti si Liu Chuang, at itinuro ang kanyang kanang kamay na nawawala ang isang daliri, 8 araw na ang nakalipas, pinutol ako ni Master Ye, na inimbitahan ng iyong pamilyang Gu. Mula noon, ako, si Liu Chuang, ay lihim na nanumpa na hindi lamang kung gusto mong sirain ang iyong pamilyang Gu, dapat mong patayin ang Master Ye na iyon. Dahil ang pamilya mong Gu ay nang ahas na lumahok sa martial arts meeting na ito, dapat nandoon ang Master Ye na iyon. Pinagmasdan ni Liu Chuang ang buong eksena na may hinanakit sa kanyang mukha. Lumabas ka, Master Ye, pinutol mo ang daliri ko sa araw na iyon, at oras na para tapusin ang hinaing na ito. Si Gufan ay humakbang pasulong, tiningnan ang lahat mula sa mataas na posisyon, at sinabi ang bawat salita. Hindi ko alam kung dapat ba kitang tawaging Master Ye o Mr. Ye. Ang aking hindi epektibong junior na kapatid na si Lin Fan ay namatay sa iyong mga kamay, dahil siya ay mas mababa sa iba, at bilang kanyang nakatatandang kapatid, kailangan kong gawin ito para sa kanya. Bayaran ang mga utang, bayaran ang buhay sa pamamagitan ng pagpatay ng tao, ito ay tama at nararapat. Master Ye, nangangahas ka bang lumaban? Ang boses ni Gufan ay parang Hongzong Dalu. Pagkalabas nito ay nagulat ang mga manunood. Master Ye. Natigilan ang lahat sa audience. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang pangalang ito, at medyo nabigla sila dahil napakaraming impormasyon ang nakuha nila mula sa mga salita ni na Liu Chuang at Gufan. So ang daliri ni Master Liu ay nabali ni Master Ye. Pinatay din ng Master Ye na ito ang junior ni Gufan. Dahil napipilitan si Gufan na pumunta sa lahat, hindi ba't si Master Ye ay isa ring Master of Masters? Sa pag-iisip nito, nagulat ang lahat, at agad na iniskan ang buong martial arts hall ng hindi malay, nakatingin sa akin at nakatingin sa iyo, talagang gustong malaman kung sino itong Master Ye. Xiao Chanba, Zhao Jinming at iba pa sa upuan ng Grandmaster ay puno rin ng mga blangkong mukha.
Ang orihinal na akala nila ay dinala ni Liu Chu ang si Gu Fan dito pangunahin upang maghiganti sa pamilyang Gu, ngunit hindi nila inaasahan ang ibang tao. Maaaring si Master Ye na mula sa China na kayang kontrolin ang kulog at master spells ilang araw na ang nakalipas. Bulong ni Zhao Jinming sa sarili. Maging sina Lin Zhao at Han Shu ay hindi exception. Wala nang pakialam ang dalawa na malunod sa katotohanan ng pagkamatay ni Master Tan, ngunit tumingin sa kaliwa at kanan. Ang hindi natuklasan ng lahat ay iyon. Sa sandaling tinawag ni Liu Chuang at Gu Fan si Master Ye, nagbago ang mga ekspresyon ng ilang kabataang lalaki at babae na nakaupo sa likod ng auditorium, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Sila ay sina Xiao Qin, Zhang Lei, Wang Dan, Li Peng, A Zhu at iba pa. Hininaan ni Xiao Qin ang kanyang boses at sinabing, I heard it right, right. Ang hinahanap ng dalawang iyon ay si Master Ye. Parang, narinig ko rin. Napalunok si Li Peng at tumango. Ilang sandali, maraming tao ang tumingin kay Azu na nakaupo sa gilid, sinabi ni Xiao Qin na may kakaibang ekspresyon, Azu, kung tama ang pagkakaalala ko, tinawag mo lang si Ye Chen na Master Ye, tama. Tama, tinawag ni Mayor at ng iba pa si Mr. Ye Master Ye, kaya sumunod ako. Tumango si Azo. Tumalon ang puso ni Xiao Qin, at dali-dali niyang inabot ang kanyang ulo upang subukang hanapin ang figure ni Ye Chen, ang kanyang isip ay nasa ulirat, si Ye Chen kaya. Paano siya, nag-o-overthink kayo? Agad na napangiti si Zhang Lei. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng pag-aproba ni Wang Dan at Li Peng. Isipin na lang kung si Ye Chen ay talagang Master Ye, pagkatapos ay humarap sa hamon ni Zhang Lei kanina, bakit hindi nang ahas si Ye Chen na pumayag? Kapag nag-iisip sila. Kumunot ang noo ni Gu Fan sa entablado, medyo naiinip, Master Ye, kung darating ka, halika kaagad, huwag mo akong piliting pumunta ng personal sa Chenan. Ang kanyang tunog ay yumanig sa mga manunood, na naging sanhi ng panginginig ng eardrums ng lahat, at ang kanilang mga puso ay lalong nakilabot. Hindi maiwasan ni Chao Chanba na tumingin kay Mr. Gu, nandito ba si Master Ye? Hindi umimik ang matandang si Gu. Naniwala siya kay Master Ye, dahil sumunod si Master Ye, hinding-hindi siya uupo. Nang makitang hindi siya nagsasalita, nagkatinginan sina Zhao Jinming, Xiao Chanba at iba pa, iniisip na tila hindi dumating si Master Ye, o hindi siya nang ahas na lumabas pagkatapos makita kung gaano kalakas si Gu Fan. Bagaman hindi ko alam kung sino itong Master Ye, ngunit naimbitahan siyang lumaban sa pangalan, at hindi siya lumabas ng mahabang panahon, hindi ba siya masyadong duwag? Umiling si Lin Zhao, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Sa takot ni Master Tan sa kamatayan, sa kanyang opinyon, dahil ang isang partido ay nagpapadala ng isang imbitasyon, ang kabilang partido ay dapat tanggapin ang hamon, kung hindi, sila ay mga duwag. At sa sandaling ito, umalangaw ang isang malagatas na boses sa buong martial arts hall. Dad, sinong pinag-uusapan nila? Bahagyang nagulat ang lahat, at saka tumingin sa direksyon ng boses. Nakita ko ang isang binata na nakaupo sa pinakahuling row malapit sa sulok ng VIP seat. Ang binata ay may isang ordinaryong hitsura, at isang maliit na batang babae ang nakaupo sa kanyang mga bisig. Ang maliit na batang babae ay mga 4 o 5 taong gulang, nakasuot ng pink na damit, inukitan ng jade, at ang kanyang mukha ay tuwid na tuwid, parang porselana na manika. Sa sandaling ito, nanlaki ang kanyang mga mata at inosenteng tumingin sa paligid. Matapos makita si Ye Chen, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Liu Chuang, at nang magsasalita na sana siya ng may panunuya, naputol siya ng galit na boses ni Lin Zhao, Ye Chen, alagaan mo ang iyong anak, huwag mo siyang hayaang magsalita ng walang kaparerekan. Halos magalit si Lin Zhao. Sa ganoong solemn na okasyon, ang anak ni Ye Chen ay talagang ibinuka ang kanyang bibig upang maakit ang atensyon ng iba. Ngumiti si Ye Chen, at tinapik ang ulo ng maliit na lalaki, pinag-uusapan nila si tatay, at si tatay ay si Master Ye. Ama, kung gayon ikaw ay napakalakas. Naningkit ang mga mata ng maliit na lalaki at napahajijek. Ye Chen, loko ka, wag mo akong kaladkarin kung gusto mong mamatay. Agad na nagbago ang mukha ni Lin Zhaochao, halatang natatakot sa kanyang mga sinabi. Bastard, hindi mo ba nakita na hinahanap ni Gu Fan ang Master Ye na iyon na may layuning pumatay? Talagang sinabi mo na ikaw si Master Ye. Paano kung hindi ka pinatay ni Ning at hindi siya pinakawalan? Lalong pinandilatan ni Han Shu si Ye Chen, takot na takot, manahimik ka. Hindi sila pinansin ni Ye Chen, ngunit tumayo at inilagay ang maliit na lalaki sa kanyang upuan, at mahinang sinabi, anak, maupo ka dito ng maayos, papatayin ni Daddy ang 2 tao.
Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang espiritual na kamalayan para sabihin sa ninuno na si Huang Quan na protektahan ang maliit na lalaki. Kasama ang ninuno dito, kahit si Gu Fan mismo ay hindi kayang saktan ang maliit na lalaki. Pare, kailangan mong mag-ingat, ang nakakatakot na mukhang masamang tiyuhin ay napakabagsik, napakasama, kahit na ang matandang lolo na iyon ay binugbog hanggang sa mamatay. Hinawakan ng maliit na lalaki ang kanyang kamay sa sobrang kaba. Sa oras na ito, medyo natakot siya kahit bata pa siya at hindi niya alam. Ayos lang, babalik din agad si Dad. Nakangiting tinapik ni Ye Chen ang kanyang kamay, at pagkatapos ay hakbang-hakbang na naglakad patungo sa singsing. Wala siyang pakialam na makita ng kanyang anak ang eksenang ito. Ang kanyang anak na babae na si Ye Chen ay nakatadhana na masira ang lahat ng mga kaharian sa hinaharap, at kailangan niyang maranasan ito maaga o huli. Nang makita siyang naglalakad sa sarili niyang inisyatiba, nakaramdam si Lin Jiao ng pagkahilo. Hindi kaya. Siya ba talaga si Master Ye? Si Xiao Qin at ang iba pa na nakaupo sa likuran ay nakatayo sa lugar na tulala, na parang may kaunting blanko sa kanilang isipan. Si Ye Chen ba talaga si Master Ye? Wow! Ang mga tao ay nagkakagulo, at hindi mabilang na mga mata ang bumaling kay Ye Chen, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Isang simpleng suot at ordinaryong tao ba ang Master Ye na iyon? Lalong sumimangot si Chao Chanba at ang iba pa. Baliw ba ang batang ito? Tanging sina Ji, Gu at Gu Yingying lamang ang puno ng pananabik. Sa wakas lumabas na si Master Ye. Sa pagharap sa nagulat na mga tingin ng lahat, pumikit si Ye Chen. Pagkatapos maglakad papunta sa ilalim ng ring, itinaas niya ang kanyang mga mata para tingnan si Liu Chuang. Sa pagsalubong sa kanyang titig, naramdaman ni Liu Chuang na para siyang nahulog sa walang katapusang impyerno, at ang kanyang buong katawan ay nanginig. Ang dati niyang tapang ay biglang nawala, at hindi siya makapagsalita. Tumingin si Gu Fan kay Ye Chen na may malungkot na mga mata, ikaw ang Master Ye na pumatay sa aking nakababatang kapatid. Ang dahilan ng pagtatanong nito ay dahil napakabata pa ni Ye Chen, nang walang anumang pagbabago sa enerhiya sa kanyang katawan, mukha siyang payat at mahinang ordinaryong tao. I-click. Nagsindi ng sigarilyo si Ye Chen, huminga ng dahan-dahan, at umalangaw-ngaw ang kanyang walang pakialam na boses sa buong eksena. Of course, ayaw mo ba akong hanapin? Ngayon, narito ako. Ikaw, naisip mo na ba kung paano mamatay?